Sa madilim na kailaliman ng kagubatan, isang misteryosong tao ang desperadong naghuhukay ng kung ano sa lupa. Ayon sa paunang investigasyon ng prosekusyon, ipinarada ng biktima ang kanyang sasakyan sa tabi ng Haram Reservoir ng halos 2 oras. Pagkatapos nito, dumaan siya sa isang tollgate at nagpatuloy sa pagmamaneho. Bandang 1:00 ng madaling araw, tuluyan nang nawalan ng anumang komunikasyon sa kanya. Ipinakita ng location data na ang huling lokasyon ng kanyang cellphone ay malapit sa Sangok Village. Nang mahukay ng misteryosong tao ang cellphone ng biktima at buksan ito, agad na natukoy ng pulisya ang signal nito at mabilis na nagtungo sa lugar. Si Sandro ang unang nakatanggap ng ulat at agad na dumating sa pinangyarihan. Doon niya naabutan si Yori na hawak ang cellphone ng biktima. Naniwala si Sandro na kasabwat siya ng tunay na salarin at sinasadya nitong sirain ang mahahalagang ebidensya. Dahil dito, agad na nagkaroon ng matinding komprontasyon ang dalawa. Suot ni Yori ang isang pares ng sapatos na nababalutan ng mga diamante, at ang liwanag na sumasalamin mula rito ay halos nagpahirap kay Sandro na makakita ng maayos. Matapos siyang paulit-ulit na tamaan ni Yori, hindi na niya napigilan ang sarili. Sinugod niya ito at pinabagsak sa lupa. Patuloy pa ring nanlaban si Yori kaya kinailangan siyang pigilan ni Sandro sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa kanya. Ang eksenang iyon, na madaling mapagkamalang may masamang intensyon, ay nasaksihan ng 2 pulis. Agad nilang inakala na may hindi angkop na ginagawa si Sandro kay Yori. Sa huli, naipaliwanag din ang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, mariing tumanggi si Yori na sabihin kung paano niya nalaman ang pinagtaguan ng cellphone at bangkay ng biktima. Nanatili siyang hindi nakikipagtulungan kaya hindi malaman ni Sandro kung paano siya haharapin. Maya-maya, tinawag siya ng isa niyang kasamahan. Ilang segundo lamang siyang lumingon, ngunit pagharap niyang muli ay wala na si Yori. Tinanong niya ang kanyang kasamahan kung saan ito nagpunta, ngunit iginiit nitong wala naman itong nakitang babae sa lugar. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Sandro na baka totoong multo ang kanyang nakita. Samantala, nakatayo pa rin si Yori sa tuktok ng bundok. Katabi niya ang espiritu ng kapuspalad na biktima. Habang kausap ang espiritu, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa sarili niyang buhay. Isa siyang executive na ipinanganak sa isang mayamang pamilya, ngunit pasan niya ang isang malupit na sumpa. Nakakakita siya ng mga multo. Sinumang makahawak sa kanyang kamay ay pansamantalang magkakaroon din ng kakayahang makita ang mga ito. Dahil dito, palagi siyang nagsusuot ng guwantes at namumuhay ng mag-isa upang maprotektahan ang mga taong nasa kanyang paligid. 6 na taon na ang nakalipas, nagpropose sa kanya ang kanyang nobyong si Jonas. Binalaan siya ni Yori na lubhang mapanganib ang manatili sa kanyang tabi. Gayunpaman, labis siyang mahal ni Jonas at iginiit nitong kaya niyang harapin ang anumang panganib. Dahil dito, hinubad ni Yori ang kanyang guwantes upang maisuot ni Jonas ang singsing sa kanyang daliri. Itinuturing ang kanilang kasal bilang kasal ng siglo. Parehong nagmula ang nobya at nobyo sa makapangyarihang pamilya ng mga negosyante, kaya itinuring silang perpektong magkapareha. Pagsapit ng araw ng kasal, naroon na ang lahat ng kanilang pamilya at mga bisita, ngunit hindi pa rin dumarating ang nobyo. Nagsimulang kabahan si Yori. Sa kabutihang palad, dumating si Jonas bago magsimula ang seremonya. Ipinaliwanag niyang naipit siya sa matinding trapiko sa highway. Maya-maya, napagtanto niyang naiwan niya ang kanilang mga singsing sa loob ng sasakyan, kaya dali-dali siyang bumalik upang kunin ang mga ito. Pagpasok niya sa elevator, nakaramdam siya na may kakaibang nangyayari. Sa halip na dalhin siya pababa sa parking garage, dinala siya nito sa isang nakapangingilabot na lugar na tila impyerno. Biglang nagsimulang pumasok ang tubig sa loob ng elevator. Paulit-ulit siyang humingi ng saklolo at pinindot ang mga kontrol nito, ngunit walang nangyari. Patuloy na tumaas ang tubig hanggang sa desperado siyang nagpumiglas na parang palakang naipit sa napakalawak na tubig. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang pagsisihan ang desisyon niyang pakasalan si Yori. Pinagsisihan din niya ang lahat ng matatapang na pangakong binitiwan niya noong nag-propose siya rito. Para bang naramdaman ni Yori ang panganib, agad siyang tumakbo papunta sa parking garage at nadatnan si Jonas na basang-basa. Lalapitan sana niya ito upang tulungan, ngunit agad siyang pinigilan ni Jonas. Sinabi nitong nais na niyang kanselahin ang kasal. Hindi niya kailanman inakala na ang isang beses na paghawak sa kamay ni Yori ay magiging dahilan upang sundan siya ng mga espiritu. Kahit mahal na mahal niya si Yori, hindi niya kayang isugal ang sarili niyang buhay. Dahil dito, tuluyang nagwakas ang pag-ibigang inaasahan ni Yori na magkakaroon ng masayang wakas dahil sa mga espiritong patuloy na nakapaligid sa kanya. Hindi nagtagal ang kanyang pagdadalamhati. Mabilis niyang pinatatag ang kanyang loob at nangakong matututo mula sa karanasang iyon. Hindi na niya muling hahayaan ang sinuman na makapasok sa kanyang puso at magkaroon ng pagkakataong saktan siyang muli. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sandro sa kanyang bahay. Isa siyang mahusay na prosecutor sa District Prosecutor's Office na laging nagsisikap ipaglaban ang karapatan ng mga kapuspalad na biktima. Sa araw na iyon, hawak niya ang kaso ng isang dalagang pinaslang. Natagpuan sa bra ng biktima ang dugo ni Harry. Nais ni Sandro na gamitin ang ebidensyang iyon upang pilitin si Harry na aminin ang krimen. Ngunit ang ama ni Harry ay isang assemblyman na may napakalawak na koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Ginamit nito ang kanyang impluensya upang mapawalang sala ang kanyang anak. Nang ideklara ng hukuman na walang sala si Harry, labis na nagdalamhati ang mga magulang ng biktima. Hindi nila nakuha ang hustisyang nararapat para sa kanilang anak. Tuluyan nang nawala ang buhay ng dalaga sa pinakamaganda sanang yugto ng kanyang kabataan. Samantala, labis ang kayabangan ni Harry. Hinamon pa niya si Sandro at sinabing wala itong magagawa laban sa kanya.
Mariing ipinahayag ni Sandro na gagawin niya ang lahat ng posibleng paraan upang iapela ang kaso at ipaglaban ito hanggang sa huli upang maibalik ang hustisya para sa biktima. Ngunit kaagad siyang ipinatawag ng kanyang nakatataas sa opisina. Sinubukan siya nitong kumbinsihin sa maayos na paraan at kalaunan ay tinakot upang pilitin siyang bitawan ang kaso. Bilang isang prosecutor na walang makapangyarihang koneksyon, halos imposible para kay Sandro na kalabanin ang napakalawak na impluwensya ng assemblyman. Gayunpaman, nanatili siyang matatag at tumangging sumuko. Mula pa noong estudyante siya, itinuro na sa kanya na ang tungkulin ng isang prosecutor ay ipaglaban ang hustisya at panindigan ang batas. Dahil sa kanyang matigas na paninindigan, madalas tumagal ang mga kasong hawak niya dahil ayaw niyang makipagkompromiso. Napakarami na ng kanyang hindi pa natatapos na kaso kaya labis nang napapagod ang kanyang superior. Maging ang kanyang mga kasamahan ay wala nang magawa sa kanyang matigas na personalidad. Hindi nagtagal, tumawag ang ina ni Sandro at inutusan siyang samahan siya sa isang templo. Sa sobrang ayaw ni Sandro na pumunta, naisip pa niyang sana ay may online na serbisyo para sa pagdarasal o pagbisita sa templo. Sinubukan niyang pakiusapan ang isa niyang kasamahan na pumunta bilang kapalit niya, ngunit tumanggi ito dahil Kristiyano ito. Dahil wala siyang ibang magawa, sumama na lamang si Sandro sa kanyang ina at taimtim na nagdasal habang mahigpit siyang binabantayan nito. Matapos silang magdasal, binalaan siya ng kanyang ina na kapag nakatagpo siya ng isang babaeng ipinanganak sa taon ng Black Monkey, kailangan niyang lumayo rito. Nagpakonsulta umano ito sa isang manghuhula na nagsabing hindi magkatugma ang kanilang kapalaran. Kapag nahulog ang loob ni Sandro sa babaeng iyon, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kinagabihan, nag-overtime si Sandro sa opisina. Inaya siya ng kanyang mga kasamahan na uminom ng beer, ngunit tumanggi siya dahil kailangan pa niyang ipagpatuloy ang investigasyon. Bago umalis ang mga ito, binalaan nila siya na hindi gumagana ang ilaw sa banyo. Sinabi rin nilang huwag na huwag niyang gagamitin ang pinakahuling cubicle dahil may usap-usapang nagpapakita roon ang isang multo tuwing umuulan. Nagmatapang si Sandro at iginiit na hindi siya natatakot sa mga multo. Ngunit nang kailangan na niyang gumamit ng banyo, hindi niya maiwasang kabahan. Maingat siyang lumapit sa huling cubicle. Lalong bumigat ang pakiramdam niya habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto. Sa kanyang paningin, tila may isang multong komportabling nakaupo sa loob kaya sa sobrang takot ay agad siyang tumakbo palayo. Ngunit ang totoo, wala namang multo sa loob. Ang bagay na labis na ikinatakot ni Sandro ay isa lamang palang mop. Dahil sa sobrang kaba, napagkamalan niya ang isang ordinaryong panlinis na isang nakakatakot na nilalang. Kinabukasan, dumating si Yori sa hotel ng kanilang pamilya. Isang mahabang hanay ng mga empleyado ang sumusunod sa kanya, ngunit sinasadya ng bawat isa na panatilihin ang ligtas na distansya. Habang naglalakad, patuloy na inuulat ng kanyang assistant ang schedule at mga plano niya. Dahil sa labis na pagkatuon sa ginagawa, hindi nito namalayang nalampasan na nito ang itinakdang hangganan. Biglang huminto si Yori kaya muntik nang magbanggaan ang mga empleyadong nasa likuran niya. Mahigpit niya silang pinaalalahanang panatilihin ang tamang distansya dahil ayaw niyang may lumalapit sa kanya. Ngunit ang totoo, ginagawa lamang iyon ni Yori upang maprotektahan ang ibang tao mula sa sumpang dala niya. Makalipas ang ilang sandali, isang batang babae ang aksidenteng bumangga sa kanya at natumba. Nais sana niya itong tulungang makatayo, ngunit hindi siya nangahas na hawakan ang bata. Sa huli, mabilis na lumapit ang ina nito at agad itong inilayo. Pagkatapos, ipinaalam ng isang tauhan na nais siyang makita ni Chairwoman Park. Sa loob ng meeting room, ipinapalabas sa malaking screen ang panayam kay Harry sa labas ng hukuman. Labis ang tuwa ni Selena, ang pinsan ni Yori at kasintahan ni Harry dahil nakalaya na ang kanyang nobyo. Dahil dito, gusto na niyang pakasalan ito sa lalong madaling panahon. Pagpasok ni Yori, agad na umayos ng upo ang lahat ng nasa silid. Tinanong siya ni Chairwoman Park kung ano ang tingin niya kay Harry. Para kay Yori, wala namang halaga ang kanyang opinyon dahil si Selena naman ang gustong magpakasal dito. Sa paningin niya, si Harry ay isang lalaking umaasa lamang sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kung wala ang ama nitong assemblyman, wala itong maipagmamalaki. Si Selena lamang ang tumuturing dito na parang isang napakahalagang kayamanan. Niloko ni Harry ang dati niyang kasintahan at lihim na nakipagrelasyon kay Selena. Nang tumanggi ang dating nobya niyang makipaghiwalay, pinatay niya ito. Labis na ikinagalit ni Selena ang masasakit na sinabi ni Yori tungkol sa kanyang nobyo. Gayunman, dahil napakataas ng katayuan ni Yori sa kanilang pamilya, hindi siya naglakas loob na sagutin ito. Pagkatapos, inanunsyo ni Chairwoman Park ang plano niyang gawing exhibition hall ang Sena Building. Agad na sumang-ayon ang lahat. Si Yori lamang ang tumutol. Ang gusaling iyon ang bunga ng habang buhay na pagsisikap ng kanyang ama, kaya ayaw niya itong mapunta sa iba. Ngunit si Chairwoman Park ang may huling pasya, kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon at umalis. Nang hapong iyon, nag-jogging at namundok si Yori. Sinikap niyang panatilihing abala ang sarili upang makalimutan ang mga problemang bumabagabag sa kanya. Pagsapit ng gabi, umuwi siya at kumain ng mag-isa. Nasa kanya na ang halos lahat ng maaaring hilingin ng isang tao, ngunit nananatili pa rin siyang nabubuhay sa matinding pag-iisa. Sinubukan niyang aliwin ang sarili sa pagpapakain ng mga isda at paglalaro. Ngunit dahil paulit-ulit lamang ang kanyang ginagawa araw-araw, lalo lamang siyang nainip. Sa huli, pumasok siya sa tent na nasa loob ng kanyang bahay at tinapos ang isa na namang mahaba at tila walang saysay na araw. Samantala, nakipag-inuman si Sandro sa dalawa niyang kasamahan. Habang umiinom, napanood nila ang balita tungkol kay Harry. Sa kabila ng pagpatay nito sa dati niyang kasintahan, patuloy pa rin itong namumuhay ng marangya at malaya dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya.
Naghahanda pa nga ito para sa nalalapit na professional golf tournament. Samantala, habang natutulog si Yori, nagsimulang magpakita ng kakaibang mga palatandaan sa loob ng kanyang bahay. Malakas na hangin ang nagpayanig sa mga ilaw at sa lahat ng gamit sa paligid. Sinubukan niya itong baliwalain, ngunit maya-maya ay may isang espiritong kumatok sa kanyang tent bago kusa itong binuksan at pumasok. Nagising si Yori at galit na sinigawan ang espiritu dahil sa panggugulo nito. Noong nakaraan, minsan ang bumisita si Yori sa isang manghuhula. Ayon sa babaeng shaman, may dala siyang sumpa. Habang buhay siyang lalapitan ng mga ligaw na espiritong puno ng hinanakit upang humingi ng tulong. Tanging sa pagtupad sa kanilang mga huling kahilingan lamang siya magkakaroon ng pagkakataong mamuhay ng payapa. Pagkatapos ng inuman, inalalayan ni Sandro at ng isa pa nilang kasamahan ang lasing nilang kasama. Halos hindi niya maipasakay ang dalawa sa taxi at siya na rin ang nagbayad ng kanilang pamasahe. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Mahina sa alak ang kasamahan nilang iyon, ngunit mahilig pa rin itong uminom. Kaya sa tuwing nagsasama-sama sila, si Sandro ang laging napapagod sa pag-aalaga rito. Pumasok siya sa isang convenience store upang bumili ng inuming pampawala ng hangover. Sa sandaling iyon, huminto ang isang sasakyan sa tapat ng tindahan. Bumaba ang isang lalaki upang umihi habang ang isa naman ay pumasok upang bumili ng tubig. Bilang isang prosecutor, agad napansin ni Sandro ang kahina-hinalang kilos at anyo ng lalaki. Kasabay nito, dumating si Yori sakay ng kanyang sasakyan habang ginagabayan ng isang espiritu. Nakita niya ang dalawang lalaki at agad niyang napagtantong may mali. Dahil alam niyang hindi niya sila kayang harapin ng mag-isa, nagpasya siyang humingi ng tulong sa pulisya. Naglakad siya patungo sa isang pampublikong telephone booth upang tumawag. Ngunit biglang umatras ang sasakyan ng dalawang lalaki, nabangga ang kanyang kotse at mabilis na tumakas. Napansin naman ni Sandro ang isang batang estudyanteng tatawid sa kalsada kaya agad niya itong hinilapalayo. Dahil dito, hindi nasagasaan ng rumaragas ang sasakyan ng bata. Galit na bumalik si Yori sa kanyang sasakyan at nagsimulang habulin ang mga tumatakas. Hindi inaasahan ni Sandro na sasakay rin siya sa kotse nito. Hindi inakala ng dalawa na muli silang magkikita sa ganoong sitwasyon. Habang si Yori ang nagmamaneho, si Sandro naman ang nagbibigay ng direksyon. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Yori dahil ang espiritong gumagabay sa kanya lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ang espiritong iyon ay dating isang driver. Sinunod ni Yori ang direksyon nito at dumaan sa isang shortcut. Lubak-lubak at puno ng matatalim na kurbada ang daan kaya pakiramdam ni Sandro ay sakay siya ng isang napakabilis na tren. Napansin niya ang larawan ng isang itim na unggoy na nakasabit sa harapan ng sasakyan. Agad niyang naalala ang babala ng ina ni Sandro na lumayo sa babaeng ipinanganak sa taon ng Black Monkey. Dahil dito, lalo siyang kinabahan at inisip na baka totoo ngang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Dahil sa shortcut, mabilis nilang naabutan ang sasakyan ng dalawang lalaki. Nang mapansing hinahabol sila, lalo pang binilisan ng mga ito ang takbo. Nagkaroon ng matinding habulan hanggang sa makapasok sila sa isang tunnel. Inutusan ni Sandro si Yori na lumipat ng lane at dagdagan pa ang bilis. Paglabas nila ng tunnel, matagumpay nilang naharangan ang sasakyan ng mga suspect. Sa sobrang tuwa, sinubukan ni Sandro na makipagkamay kay Yori bilang pagdiriwang, ngunit malamig siyang tinanggihan ito. Bumaba siya sa sasakyan at mag-isang hinarap ang dalawang lalaki. Kahit pagod na, hindi pa rin siya umatras. Nang tangkain siyang atakihin ng isa sa likuran, biglang sumulpot si Yori at hinampas ito ng golf club hanggang mawalan ng malay. Napagtanto ni Sandro na mas madali ngang lumaban kapag may maaasahang sandata. Nang humingi siya ng tulong upang makatayo, golf club lamang ang iniabot ni Yori sa halip na kamay nito. Aalis na sana si Sandro, ngunit ipinaalala ni Yori na hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Sa loob ng trunk ng sasakyan ay nakatago ang bangkay ng isang kawawang driver. Ginapos siya ng dalawang lalaki, pinilit na i-withdraw ang lahat ng kanyang ipon at pagkatapos ay pinatay upang hindi na makapagsumbong. Naghahanda na sana silang itapon ang bangkay nang matagpuan sila nina Sandro at Yori. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa lugar. Bago tuluyang maglaho, yumuko ang espiritu ng driver bilang pasasalamat kay Yori. Nang gabing iyon, umuwi si Yori na magaan ang pakiramdam dahil may nagawa siyang mabuti. Umuwi rin si Sandro, ngunit hindi niya maalis sa isip si Yori. Paulit-ulit na natutumba ang kanyang briefcase na naglalaman ng mga dokumento ng kaso na para bang may isang hindi nakikitang puwersang gumagalaw rito. Kinagabihan, nanaginip si Sandro na nagjo-jogging siya kinabukasan. Ngunit saan man siya tumingin sa kanyang panaginip, si Yori lamang ang kanyang nakikita. Nang hindi na mapigilan ni Sandro ang sarili at hilahin pabalik ang isang tao, bigla itong nagbago ng anyo at naging isang lalaking bilugan ang katawan. Dahil sa nakita niya, agad siyang nagising mula sa panaginip. Kinabukasan, dumating si Sandro sa opisina na masakit ang leeg dahil sa maling posisyon ng pagtulog. Halata rin sa kanyang pagod na mukha na kulang siya sa pahinga. Tinanong siya ng isa niyang kasamahan kung paano niya agad nahuli ang mga salarin sa pagpatay sa driver. Ayaw ni Sandro na madamay si Yori sa hindi kinakailangang gulo kaya itinago niya ang katotohanang tinulungan siya nito sa paghabol at pagdakip sa mga kriminal. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang kasamahan kung may bago na bang impormasyon tungkol sa kasong kasalukuyan niyang iniimbestigahan. Ipinaliwanag ng lalaki na bago pa mabuksan ang cellphone ng biktima, may tumawag na sa pulisya gamit ang isang pampublikong telephone booth. Nang makita ni Sandro ang larawan ng sapatos na nababalutan ng mga diamante, bahagya niyang naalala na ganoon din ang suot ng babaeng naghukay sa cellphone. Ipinaliwanag ng kanyang kasamahan na designer shoes ang mga yon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyong won. Natukoy nila ang 3 customer na bumili ng ganoong modelo. Ang unang customer ay lumipat na sa United States.
Ang pangalawa naman ay naharap kamakailan sa paglilitis dahil sa pandaraya. Ang ikatlo ay walang iba kundi si Direktor Yori. Gayunpaman, napakapribado ni Yori at ayaw niyang nakikisalamuha sa ibang tao. Kung walang opisyal na warrant para sa investigasyon, baka hindi man lamang siya makita ni Sandro. Nagtungo si Sandro sa hotel ni Yori at humiling na makausap siya. Ngunit sinabi ng receptionist na abalang-abala ito. Sa sandaling iyon, nakita niya si Yori sa malapit kaya agad niya itong hinabol. Nang mapansin ni Yori si Sandro, mabilis siyang tumakbo palayo. Naghabulan ang dalawa sa iba't ibang bahagi ng hotel. Sa huli, nagtago si Yori sa changing room ng mga babaeng empleyado. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang sinundan ni Sandro. Nang malapit na siyang maabutan nito, biglang pumasok ang ilang babaeng empleyado kaya mabilis na nagtago si Sandro sa loob ng isang aparador. Narinig ni Yori ang mga empleyadong pinag-uusapan siya ng patalikod. Pinuna nila ang palagi niyang pagsusuot ng guwantes at sinabing sinasadya lamang niyang magmukhang kakaiba. Habang abala sila sa pag-uusap, bigla nilang napansin si Yori kaya napasigaw sila sa gulat. Hindi pinansin ni Yori ang kanilang chismis at agad na umalis. Paglabas naman ni Sandro mula sa aparador, muling napasigaw sa takot ang mga empleyado. Mabilis na bumalik si Yori sa kanyang opisina at hinubad ang kanyang guwantes upang maging mas komportable. Patuloy naman siyang hinabol ni Sandro habang walang tigil na nagrereklamo kung gaano kalaki ang hotel. Nang makarating siya sa opisina, napansin din siya ni Yori. Pareho silang lumapit sa pinto habang nananatiling alerto. Biglang binuksan ni Sandro ang pinto kaya muntik nang matumba si Yori. Agad niya itong nasalo, saka hinawakan ang manggas nito at dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa pulsuhan nito. Bago pa magdikit ang hubad na kamay ni Yori at ang kamay ni Sandro, nagawa niyang pigilan ang sarili sa tamang oras. Sinuntok din ni Yori si Sandro bilang ganti sa ginawa nitong pagpigil sa kanya sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos, naupo ang dalawa at nagpatuloy sa pagpapalitan ng mapanuyang salita. Sinabi ni Sandro na hindi madaling lapitan ang mukha ni Yori habang iginiit naman nito na ang mukha niya ang uri ng mukhang gustong suntukin ng mga tao. Tinanong ni Sandro kung paano nalaman ni Yori kung saan itinago ng salarin ang bangkay at cellphone ng biktima. Ipinaliwanag nitong isang espiritu ang gumabay sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sandro. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Chairwoman Park at pinutol ang kanilang pag-uusap. Hindi siya nasiyahang makita ang isang lalaki at babae na magkasama at nag-iisa sa loob ng silid. Pinaalalahanan niya si Yori na maging maingat sa kanyang kilos. Kinakatawan nito ang grupo kaya kailangan niyang mapanatili ang perpektong imahe sa publiko. Tinanong din ni Chairwoman Park kung bakit hindi umepekto ang isinagawang exorcism ritual noon at kung bakit patuloy pa ring sinusundan ng mga espiritu si Yori. Paglabas ni Sandro sa opisina ni Yori, nakasalubong niya si Harry. Sa kabila ng pagpatay nito sa kanyang kasintahan, tila wala pa rin itong anumang alalahanin at kumikilos na parang walang nangyari. Ipinagyabang ni Harry na ang hotel ay pag-aari ng pinsan ng kanyang mapapangasawang si Selena. Naunawaan ni Sandro na labis na interesado si Harry sa hotel at sa napakalaking kayamanan ng pamilya ni Selena. Sa kilos pa lamang nito, kitang-kita na niya ang kasakiman ni Harry. Nang hapong iyon, tumawag ang ina ni Sandro at inutusan siyang pumunta sa templo upang sumailalim sa isang ritual na magtataboy ng kamalasan. Inayos pa nito na ang head monk mismo ang magsagawa ng seremonya para sa kanyang anak. Gayunpaman, ginamit ni Sandro ang trabaho bilang dahilan upang tumanggi. Labis na nagalit ang ina ni Sandro, ngunit wala itong magawa kundi umiyak at magreklamo. Gayunman, hindi pa rin nabago nito ang desisyon ni Sandro. Ang totoo, masaya siyang nagtungo sa isang orphanage. Maingat siyang naghanda ng maraming regalo na labis na ikinatuwa ng mga bata. Mas gusto niyang pumunta roon upang makipaglaro at makibahagi sa mga gawaing pangkawang-gawa kaysa umupo ng ilang oras sa templo at makinig sa Buddhist chanting. Nakipaglaro ng soccer si Sandro sa mga bata. Siya ang goalkeeper, ngunit napakahina niya sa pagsalo ng bola kaya hindi siya pinagbigyan ng mga bata. Sa huling tira, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maitaboy ang bola palayo sa goal. Ngunit dumiretso ang bola sa bintana ng opisina ng prinsipal at nabasag iyon, dahilan upang mamutla sa takot ang lahat. Dahil nasa business trip ang prinsipal, may oras pa silang ayusin ang problema bago ito bumalik. Walang susi sa opisina kaya kinailangan ni Sandro na umakyat sa pader papunta sa itaas na palapag at pumasok sa pamamagitan ng sirang bintana. Sa paningin ng mga bata, mukha siyang isang napakalakas na bayani sa sandaling iyon. Higit sa lahat, ang pag-akyat niya sa itaas na palapag sa ganoong paraan ang hindi inaasahang nagbigay sa kanya ng ideya kung paano lulutasin ang hindi pa tapos na kaso. Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya ni Selena kasama si Harry. Pinanood nila ang balita tungkol sa pagsasanay ni Harry para sa nalalapit na golf tournament. Nagsimula siyang magtanong tungkol kay Yori. Bagaman malapit na siyang maging bayaw nito, hindi pa rin siya nagkaroon ng maraming pagkakataong makilala ito. Agad na nagsalita ng masama si Selena tungkol sa kanyang pinsan. Inilarawan niya si Yori bilang isang kakaibang babae na tinawag si Harry na isang lalaking umaasa lamang sa kanyang pamilya at pinuna ito sa pagtataksil sa kasintahan. Labis na nagalit si Harry nang marinig iyon. Agad siyang nagtungo upang kumprontahin si Yori. Mahinahon namang isinuot ni Yori ang kanyang guwantes at hinarap si Harry nang walang anumang takot. Sinabi niya na minsang nag-book ng wedding reception sa hotel ang dating kasintahan nitong si Eunju. Nang makita ni Yori ang pangalan ng groom, inakala niyang maling impormasyon ang nailagay ng isang empleyado kaya personal niyang kinausap si Eunju upang kumpirmahin iyon. Sinabi ni Eunju na sinadya niyang sa hotel na iyon mag-book dahil alam niyang pag-aari iyon ng pamilya ni Selena. Mahal na mahal niya si Harry at pakiramdam niya ay hindi niya kayang mabuhay nang wala ito.
Ibinunyag din ni Eunju na buntis siya at gagawin niya ang lahat upang matiyak na magkakaroon ng ama ang kanyang anak. Bagaman detalyadong ipinaliwanag ni Yori ang lahat, mariin pa ring itinanggi iyon ni Hari. Itinanggi niyang may anumang kaugnayan siya kay Eunju. Nang makitang patuloy itong nagkakaila, sinabi ni Yori na tatawagin niya si Eunju upang magkaharap silang tatlo. Pagkatapos, inutusan niya ang front desk na papasukin ang taong naghihintay sa labas. Agad na natakot si Hari dahil alam niyang may kasalanan siya. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang pumasok lamang ay ang sekretary ni Yori. Labis na nasiyahan si Yori nang makita ang takot sa mukha ni Hari. Ang totoo, naroon din sa silid ang espiritu ni Eunju. Mag-isa itong nakaupo sa sofa at tahimik na pinagmamasdan mula sa malayo ang lalaking minsang nagtaksil sa kanya. Samantala, sinimulan ng grupo ni Sandro na suriin ang security footage ng hotel noong araw na pinatay si Eunju. Natuklasan nilang may isang babaeng nag-book ng kwartong katabi mismo ng kwarto ng biktima. Gamit ang accommodation records, natunton nila ang babae. Isa itong flight attendant. Ipinaliwanag ng babae na katatapos lamang ng kanyang flight ng araw na yon at kailangan niyang dumalo sa isang interview. Dahil rush hour, hindi siya makahanap ng taxi. Labis siyang nag-alala dahil baka hindi siya umabot sa kanyang appointment. Sa sandaling iyon, dumating si Hari at magalang na inalok siyang ihatid. Tinanong ni Sandro kung nag-book ba siya ng hotel room noong araw ng pagpatay. Mariin niyang sinabi na hindi niya yon ginawa. Hindi niya maintindihan kung bakit may taong gumamit ng kanyang pagkakakilanlan upang mag-book ng kwarto. Bigla ring naalala ng flight attendant na minsan niyang naiwan ang kanyang wallet sa sasakyan ni Hari. Makalipas ang ilang araw, ipinadala nito sa kanya ang wallet sa pamamagitan ng courier. Iniabot ng isa sa mga kasamahan ni Sandro ang isang salaysay upang pirmahan niya. Maingat na napansin ni Sandro na kanang kamay ang ginagamit niya, samantalang kaliwete ang taong nasa surveillance footage. Sa sandaling iyon, nagsimula niyang maunawaan ang paraang ginamit ng salarin. Mabilis na nagtungo si Sandro sa hotel at inilagay ang sarili sa posisyon ng flight attendant. Habang pinagmamasdan niya ang lahat mula sa ganoong pananaw, unti-unting luminaw ang mga pahiwatig. Nag-book si Hari ng kwarto gamit ang pangalan ng flight attendant. Pagkatapos, nagkunwari siyang siya ang babae at pumasok sa hotel. Mula sa balkoni ng kwartong iyon, umakyat siya papunta sa kwarto ni Eunju. Matapos patayin si Eunju, inilagay ni Hari ang bangkay nito sa loob ng isang maleta at dinala pabalik sa kwartong nakapangalan sa flight attendant. Pagkatapos, kinalagkad niya palabas ang maletang naglalaman ng bangkay at dinala ito upang itago. Upang kumpirmahin ang kanyang teorya, mabilis na nagtungo si Sandro sa rooftop ng hotel kung saan naroon ang mga tangke ng tubig. Pag-akyat niya roon, natuklasan niyang naroon din si Yori. Sinusubukan nitong umakyat sa isang mataas na harang. Hinawakan ni Sandro ang bukong-bukong ni Yori kaya nawalan ito ng balanse. Pareho silang bumagsak at napunta sa isang alanganing posisyon. Tinanong ni Sandro si Yori kung bakit naroon siya sa ganoong oras. Nagsinungaling si Yori at sinabing pumunta siya roon upang inspeksyonin ang supply ng tubig matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang bisita. Nang buksan ang takip ng tangke ng tubig, tuluyan nang nabunyag ang buong katotohanan. Noong una, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Hari at Eunju. Nais ni Hari na makipaghiwalay dahil gusto niyang mapangasawa ang isang babaeng nagmula sa mayamang pamilya. Gayunpaman, patuloy pa ring nagpakumbaba si Eunju at nakiusap sa kanya na huwag siyang iwan. Sinabi ni Eunju na buntis siya at nais niyang gamitin ang kanilang anak upang mapanatili si Hari sa kanyang tabi. Ngunit ang desisyong iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali sa buhay ni Eunju. Kapalit nito, nawala hindi lamang ang kanyang sariling buhay, kundi pati ang buhay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Samantala, kasalukuyang nakikipagkompetensya si Hari sa isang golf tournament. Bukod sa mga kasalanang ginawa niya, hindi maikakailang isa talaga siyang mahusay na atleta. Madali niyang napanalunan ang championship at ibinigay pa kay Selena ang tropeyong natanggap niya bilang alaala. Pagkatapos, kumuha silang dalawa ng litrato nang hindi alam na iyon na pala ang magiging huli nilang larawan bago tuluyang magbago ang lahat. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating si Sandro kasama ang malaking puwersa ng pulisya upang arestuhin si Hari. Sa pagkakataong ito, maingat niyang naihanda ang lahat. Naiulat na rin ng media ang pagkakatuklas sa bangkay ni Eunju sa loob ng tangke ng tubig ng hotel. Nakakuha rin si Sandro ng arrest warrant mula sa hukuman kaya wala ng paraan si Hari upang makatakas. Bago siya tuluyang dalhin ng mga pulis, inulit ni Sandro ang mga sinabi ni Yori na hindi kailanman pinalalampas ng karma ang sinuman. Galit na hinarap ni Selena si Yori dahil naniniwala siyang nagsiselos ang kanyang pinsan at sadyang sinira ang kanilang relasyon. Naniniwala pa siyang kung hindi nabunyag ang kaso, maaari sana silang mabuhay ng masaya ni Hari hanggang sa kanilang pagtanda. Ayaw nang magpaliwanag ni Yori sa isang taong kasing irrational ni Selena dahil para sa kanya, masasayang lamang ang kanyang oras. Lumapit si Chairwoman Park at pinaghiwalay silang dalawa dahil naniniwala siyang inilalagay ng kanilang pagtatalo sa kahihiyan ang buong pamilya. Pagbalik nila sa loob ng silid, patuloy niyang sinisi si Yori dahil sa pakikipagtalo nito sa sariling pinsan. Naniniwala si Chairwoman Park na hindi dapat ibinababa ni Yori ang kanyang dignidad dahil lamang sa ganoong kaliit na bagay. Pagkatapos, hiniling niyang pag-isipan nitong muli ang pakikipagtulungan sa CL Group. Noon ay tinanggihan na ni Yori ang kanilang proposal. Ngunit muling lumapit ang CL Group at nag-alok ng mas malaking benepisyo kaya nagsimulang magdalawang isip si Chairwoman Park. Samantala, iniwan si Hari ng kanyang ama habang nasa bilangguan dahil nais ng assemblyman na agad na putulin ang anumang ugnayang maaaring makasira sa kanyang pangalan. Alam na alam ni Hari na makasarili ang kanyang ama.
Noon, gusto lamang nitong ipakasal siya sa pamilya ni Selena upang magamit ang kasal at makinabang sa kanilang kayamanan. Ngayong bumagsak na si Harry sa kapangyarihan, agad siyang tinalikuran ng kanyang ama. Gayunpaman, ayaw ni Harry na sumuko ng ganoon kadali. Ibinunyag niyang nasa kanya ang lahat ng ebidensyang may kaugnayan sa embezzlement at bribery ng assemblyman. Dahil dito, napilitan ang kanyang ama na magsagawa ng press conference upang protektahan ang kanyang anak. Ang mga taong may pera at kapangyarihan ay handang linisin ang kanilang pangalan kahit payurakan nila ang biktima. Nagpakalat sila ng chismis na may problema sa mental health si Eunju at palagi niyang ginugulo si Harry hanggang sa hindi na nito kinaya. Ayon sa kwentong kanilang inimbento, napilitan lamang si Harry na kumilos dahil sa matagal na panggigipit ni Eunju. Sinadya nilang maliitin ang bigat ng isang seryosong krimen hanggang sa halos magmukha itong pangyayaring hindi kailanman naganap. Habang pinapanood ng mga prosecutor ang assemblyman na umaarte sa harapan ng media na parang isang profesional na aktor, mapanuyang sinabi ng isa sa kanila na baka siya na ang dapat makatanggap ng acting award ngayong taon. Maya-maya, nakatanggap si Sandro ng tawag mula sa isang malapit niyang kaibigan. Dahil sa sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw, halos nakalimutan niyang nalalapit na pala ang kasal nito. Kinabukasan, kapwa dumating sina Sandro at Yori sa isang hotel na matatagpuan sa isang isla. Sa araw na yon, gaganapin sa hotel ang isang fashion show ng sikat at minamahal na designer na si Hana Jong. Samantala, isang misteryosong babae ang nakihalo sa mga staff at palihim na lumapit sa control room nang hindi napapansin ng sinuman. Habang ini-interview ng mga reporter si Hana Jong, bigla siyang nakatanggap ng isang mensahe kaya agad niyang tinapos ang pakikipag-usap. Kasabay nito, dumating si Sandro upang dumalo sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan. Labis ang kanyang tuwa dahil ang kaibigang kasama niyang lumaki ay tuluyan ng papasok sa buhay may asawa. Dumating naman si Yori upang makipagkita sa pinuno ng CL Group. Hindi niya inaasahang ang kanyang business partner ay walang iba kundi ang matagal na niyang kaibigang si Daniel. Matagal nang hindi nagkikita sina Yori at Daniel kaya marami silang napag-usapan. Ngunit nang mapunta ang usapan sa pakikipagtulungan, muli pa ring tumanggi si Yori. Naniniwala siyang hindi pa kailangan ng kanilang hotel ang isa pang business alley. Labis na nadismaya si Daniel sa pagtanggi, ngunit sinubukan pa rin niyang kumbinsihin si Yori na manatili sa hotel ng isang gabi. Nais niyang personal nitong maranasan ang kanilang mga serbisyo bago magbigay ng pinal na assessment. Nang bumaba sila, nadaanan nila ang fashion promotion event. Ginamit ni Daniel ang kanyang koneksyon upang mabigyan si Yori ng pagkakataong makita ng mas maaga ang pinakabagong mga disenyo. Nakuha ng isang partikular na damit ang atensyon ni Yori. Ipinaliwanag ni Hana Jung na ang disenyo ay hanggo sa mga babaeng maninisid at mga sirena. Naramdaman ni Yori na may dalang lungkot ang damit at tila mayroon itong sariling kwento. Lubhang naiba yon sa karaniwang estilo ng mga likha ni Hana Jung. Samantala, nagtungo si Sandro sa front desk upang mag-check-in, ngunit hindi makita ng empleyado ang kanyang pangalan sa system. Matapos kausapin ng manager, inayos nilang sa presidential suite manatili si Sandro. Nagkataong iyon din ang kwartong nakalaan para kay Yori. Naunang dumating si Sandro at agad na naligo. Habang nasa banyo siya, pumasok naman si Yori sa kwarto. Nakita niya ang isang espiritu sa kisam, ang mga patak ng tubig na bumabagsak, at isang basing nakahandusay sa sahig. Nakarinig si Sandro ng ingay habang naliligo at inakalang may pumasok sa kwarto kaya mabilis siyang lumabas upang tingnan iyon. Sa sandaling iyon, nakayuko si Yori habang pinupunasan ang sahig. Hindi sinasadyang nagkasalubong ang dalawa sa magkasalungat na direksyon nang hindi man lamang napapansin ang isa't isa. Binuksan ni Sandro ang telebisyon at bumalik sa bedroom. Inakala naman ni Yori na ang mga kakaibang pangyayari ay simpleng kalokohan lamang ng mga espiritong sumusunod sa kanya. Hindi na niya iyon pinansin, pumasok sa bedroom at binuksan ang kanyang maleta. Nakuha ng malakas na tunog mula sa maleta ang atensyon ni Sandro. Mabilis siyang lumapit upang tingnan iyon, ngunit wala siyang nakita kaya umalis siyang muli. Nagpalit ng damit si Yori at natulog. Patuloy namang nagpapakawala ng mga patak ng tubig ang espiritu sa kisam na parabang may tagas ang bubong kaya napilitan siyang takpan ng kumot ang kanyang ulo. Nang gabing iyon, naparami ang nainom ni Sandro. Noong una, natulog siya sa sofa, ngunit kalaunan ay pumasok din siya sa bedroom. Kinabukasan, kapwa nagulat sina Sandro at Yori nang matuklasan nilang magkatabi silang nakahiga. Agad silang nagkaroon ng matinding pagtatalo at halos magsuntukan sa mismong lugar. Ang totoo, nangyari ang sitwasyon dahil sa pagkakamali ng receptionist at hotel manager. Taos-puso silang humingi ng paumanhin kaya nagpasya sina Sandro at Yori na huwag nang palakihin ang problema. Habang papaalis, sabay silang sumakay sa eskalator. Isang babaeng may kasamang maliit na bata ang aksidenteng nakabitaw sa kanyang maleta. Nang makitang tatama iyon kay Yori, agad na sumugod si Sandro upang protektahan siya. Dahil dito, humanga ang lahat ng taong nasa paligid. Ngunit biglang dumating si Daniel at inangkin ang lahat ng papuri. Pinasalamatan pa niya si Sandro para kay Yori at ipinahayag na ang mga bagay na may kinalaman dito ay may kinalaman din sa kanya. Dahil sa mga salitang iyon, madaling inakala ng mga tao na magkasintahan sina Yori at Daniel. Pagkatapos, tinanggal ni Daniel sa trabaho ang manager at receptionist dahil nagsiselos siya kay Sandro. Hindi niya kayang direktang gumawa ng anumang bagay laban sa prosecutor kaya sa dalawang kapuspalad na empleyado niya ibinunton ang kanyang galit. Nang makarating si Sandro sa lobby ng hotel, nakita niya si Mrs. Chona na umiiyak habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang apo. Ayaw siyang papasukin ng mga staff ng hotel. Nang makilala ni Sandro ang babae, agad siyang lumapit upang tanungin kung ano ang nangyari.
Ipinaliwanag ni Mrs. Chona na nawawala ang kanyang apo matapos itong pumunta sa hotel upang dumalo sa fashion show. Naipaalam na niya yon sa pulisya, ngunit naniniwala silang kusang umalis ng bahay ang dalaga. Gayunpaman, wala namang ipinakitang kakaibang kilos ang kanyang apo bago ito mawala. Mahal na mahal siya ng dalaga at hindi ito basta aalis nang hindi nagpapaalam. Nag-alok si Sandro na pumunta sa kanilang bahay upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Dinala siya ni Mrs. Chona sa kwarto ng kanyang apo. Doon, natagpuan ni Sandro ang maraming fashion sketches at ang tablet na ginagamit ng dalaga sa kanyang trabaho. Samantala, papaalis na sana ng isla si Yori sakay ng kotse nang biglang masiraan ang sasakyan sa gitna ng daan. Nakita niya ang isang espiritong lumalapit upang humingi ng tulong. Sa pagkakataong iyon, labis ang desperasyon ng espiritu. Bumalik si Sandro sa hotel at humiling na makita ang surveillance footage. Sinabi niyang hindi iyon magtatagal, ngunit sa katotohanan ay ilang oras niya itong pinanood. Paulit-ulit niyang ni-rewind at pinanood muli ang mga recording. Sa huli, nakuha niyang maitala ang plate number ng sasakyang sinakyan ng dalaga bago ito umalis sa hotel. Pagkatapos, humingi si Sandro ng tulong sa kanyang kaibigang pulis upang ipagpatuloy ang investigasyon. Habang nasa loob ng sasakyan, sinuri ni Sandro ang mga video sa tablet at natuklasang palaging binubuli ang dalaga sa kanyang trabaho. May isang tao pang ang nagnakaw ng mga disenyo nito. Maya-maya, nakita ni Sandro ang isang babaeng nakatayo nang napakalapit sa gilid ng dagat. Agad siyang tumakbo roon at natuklasang si Yori pala yon. Aksidenteng nawala ng balanse si Yori, ngunit mariin pa rin siyang tumangging hawakan ang kamay ni Sandro upang mayahon siya nito. Dahil dito, pareho silang nahulog sa dagat. Habang nasa ilalim ng tubig, hindi nila inaasahang natagpuan ang bangkay ng isang dalaga. Maingat na tinakpan ni Sandro ang mga mata ni Yori dahil natatakot siyang baka bangungutin ito sa nakita. Kalaunan, dumating ang mga pulis sa lugar. Ligtas na nayahon sina Sandro at Yori habang inalis din sa tubig ang bangkay ng biktima. Ang dalaga ay nagngangalang Midya at apo siya ni Mrs. Chona. Natagpuan ni Yori ang cellphone ng biktima. Sa pamamagitan ng mga bulong ng namatay, nalaman niyang isang fashion designer si Midya na nagtrabaho bilang assistant ni Hana Jung. Habang nagtatrabaho roon, palaging nakararanas si Midya ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula kay Hana Jung. Posibleng naiinggit si Hana Jung sa talento ni Midya kaya nais niya itong pigilan at pabagsakin. Kalaunan, natuklasan ni Midya na ninakaw ni Hana Jung ang kanyang disenyo ng damit na hango sa mga babaeng maninisid. Direktang hinarap ni Midya si Hana Jung, ngunit patuloy lamang itong gumawa ng mga dahilan at itinanggi ang lahat. Maingat na naitago ni Midya ang footage mula sa mga surveillance camera. Ngunit kahit naharap na sa hindi maitatangging ebidensya, hindi pa rin nagpakita ng pagsisisi si Hana Jung at hayagan pa siyang hinamon. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Hana Jung at sinira ang cellphone ni Midya. Hindi siya tumigil doon. Nang hindi nakahanda si Midya, bigla niyang itinulak ang kanyang assistant sa dagat. Habang nahuhulog at papalapit sa kamatayan, ang kanyang lola ang naisip ni Midya. Ang damit na hango sa mga babaeng maninisid ay isang likhang inialay niya kay Mrs. Chona na nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Hindi kailanman inakala ni Midya na ang mismong disenyong iyon ang maglalagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Marahil ay minamaliit niya ang kasakiman ng tao at binayaran iyon ng sarili niyang buhay. Sa kasalukuyan, maingat na iniabot ni Sandro kay Yori ang isang tasa ng mainit na kape. Tinanong niya kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Kung minsan lamang silang nagkita, maaari pa yung ituring na pagkakataon lamang. Ngunit ang paulit-ulit nilang pagkikita sa ilang magkakaibang kaso ng pagpatay ay malinaw na hindi pangkaraniwan. Nagbiro pa si Sandro na baka muling isinilang si Yori bilang isang sikat na detective. Gayunpaman, nang mapansin niyang nanginginig ito sa lamig, nakaramdam siya ng awa para rito. Sinabi niyang maaari na lamang nitong ipaliwanag ang lahat sa susunod. Sa ngayon, kailangan muna nitong umuwi, magpahinga at alagaan ang sarili. Aalis na sana si Sandro nang tawagin siya ni Yori. Iniabot nito sa kanya ang cellphone ng biktima at hiniling na tulungan niyang makamit ni Midya ang hustisya. Hindi nagtagal, inaresto si Hana Jung. Gayunpaman, nanatili siyang palaban at paulit-ulit na ininsulto si Sandro dahil sa pangahas nitong pag-aresto sa kanya. Maya-maya, napansin ni Sandro ang isang babaeng kamukha ng kanyang ina na nakaupo sa loob ng sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Lalapitan na sana niya ito upang tiyaking ang kanyang ina nga ang nakita niya, ngunit biglang tumawag ang kanyang ina. Agad na tinanong ni Sandro kung nasa isla ba ito, ngunit mariin naman itong itinanggi ng kanyang ina. Binalaan din siya ng ina ni Sandro na huwag pumunta sa islang iyon dahil lubhang mapanganib ang mga tubig na nakapaligid dito. Samantala, patuloy pa ring tumatawag si Daniel kay Yori. Ginamit niya ang pag-aalala sa kalagayan nito bilang dahilan upang magkaroon pa ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nang makita ni Daniel ang kanyang ina na nagbubunot ng mga damo, naawa siya rito. Para sa kanya, dapat ang mga kasambahay ang gumagawa ng ganoong mga gawain. Hindi na kailangang personal na gumawa ng nakapapagod na trabaho ang isang mayamang babae tulad ng kanyang ina. Bumalik si Yori sa kumpanya at ipinaalam kay Chairwoman Park na nabigo ang negosasyon para sa pakikipagtulungan sa Sila Group. Hindi nagulat si Chairwoman Park dahil kilalang-kilala niya ang personalidad ng kanyang apo. Matatag at determinado si Yori sa trabaho. Isa rin siyang bihasang negosyante na laging marunong kalkulahin kung ano ang higit na makabubuti para sa kanya. Ibinunyag ni Chairwoman Park na ang tunay na layunin ng business trip ay lumikha ng pagkakataon upang makasama ni Yori si Daniel at mas makilala ito. Itinuturing na niya si Daniel bilang isang malakas na kandidato upang maging asawa ng kanyang apo.
Ayon kay Chairwoman Park, kailangan nang magpakasal ni Yori upang matuldukan ang masasamang chismis tungkol sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Yori na hindi iyon maaaring mangyari. Magkaibigan sila ni Daniel mula pagkabata. Kaya para sa kanya, lubhang hindi angkop ang ideyang maging magkasintahan silang dalawa. Pinaalalahanan siya ni Chairwoman Park na kabilang sila sa isang makapangyarihang pamilya. Hindi maaaring ibatay lamang sa personal na kagustuhan ang pag-aasawa ni Yori. Kailangan din nilang isaalang-alang ang mga interes at pakinabang na maidudulot ng isang business marriage. Kung nais ni Yori na magpakasal, kailangan niyang humanap ng lalaking kapantay niya ang katayuan. Binigyan siya ni Chairwoman Park ng 2 buwan upang pumili ng angkop na mapapangasawa. Nang hapong iyon, nagtungo sina Selena at ang kanyang ina sa isang shopping mall. Matapos mawala ang kanyang mapapangasawa, parehong lumala ang emosyonal na kalagayan at hitsura ni Selena. Inalo siya ng kanyang ina at sinabing mahaba pa ang buhay at marami pang mabubuting lalaki sa mundo. Makakahanap pa siya ng mas angkop na kapareha para sa kanyang anak. Lumapit si Daniel at binati silang dalawa. Ipinaliwanag niyang hindi niya inaasahan ang kanilang pagkikita kaya hindi siya nakapaghanda ng regalo. Nangako siyang ililibre na lamang sila ng pagkain upang makabawi. Pagkatapos, nagtungo si Daniel upang makipagkita kay Chairwoman Park at maingat na nagdala ng regalo para rito, dahilan upang labis itong matuwa. Alam na alam niya kung paano kunin ang loob ng mga nakatatanda. Isinasagawa ni Daniel ang estratehiyang lapitan muna ang pamilya ni Yori bago siya opisyal na ligawan. Ngunit ang totoo, mayroon ding masakit na nakaraan si Daniel. Isang araw, aksidente niyang narinig ang kanyang tiyahin na nakikipag-usap sa ibang tao at natuklasang hindi siya tunay na anak ng kanyang kasalukuyang mga magulang. Labis na nabigla si Daniel. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit mas mahal ng kanyang ina ang nakababatang kapatid niya at kung bakit siya ipinadala nito sa ibang bansa upang mag-aral habang pinanatili ang kanyang kapatid sa tabi nito. Si Yori ang taong minsang nagligtas kay Daniel mula sa madilim na panahong iyon. Tinulungan siya nitong takpan ang kanyang mga tainga upang hindi niya marinig ang masasakit na salitang nagmumula sa labas. Si Yori ang humila kay Daniel palabas sa kanyang madilim na buhay. Sa kanyang mga alaala, para itong mainit na sikat ng araw na nagbigay init sa kanyang pusong nanlamig at nabalot ng mga sugat. Nang gabing iyon, inimbitahan ng ina ni Selena si Daniel na maghapunan. Nag-alok siyang mamuhunan upang tulungan itong manalo sa bidding para mabili ang isang kumpanyang malapit ng malugi. Alam niyang kapag nakuha ni Daniel ang kumpanya, mas lalakas ang posisyon nito. Kapag nangyari iyon, tiyak na maaalala nito ang kanyang tulong. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ni Daniel ang alok. Ipinahayag niyang may sarili silang pinansyal na kakayahan at ganap na kayang magsagawa ng mga transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nang mapagtantong walang epekto ang alok niyang pamumuhunan, agad na nagbago ng paraan ang ina ni Selena. Sinabi niyang madalas banggitin ni Selena si Daniel nitong mga nakaraang araw na hindi direktang nagpapahiwatig na may nararamdaman ang kanyang anak para rito. Habang ginagawa ng kanyang ina ang lahat upang makahanap ng bago niyang kapareha, nagtungo naman si Selena sa detention center upang dalawin ang dati niyang nobyo. Sinabi ni Harry na malapit na siyang makalaya dahil ginagamit ng kanyang amang assemblyman ang lahat ng koneksyon nito upang makakuha ng piyansa para sa kanya. Ipinaliwanag ni Selena na pinilit siya ng kanyang ina na makipaghiwalay dito. Gayunpaman, naniniwala si Harry na hanggat may sapat na pakinabang na nakataya, maaari pang magbago ang lahat. Nangako siyang tutulungan si Selena na makuha ang kontrol sa mamanahin nitong bahagi ng grupo, dahilan upang magsimula itong magdalawang isip. Nang hapong iyon, hinarang ni Selena si Yori. Nagbanta siyang sasabihin kay Chairwoman Park na nabigo ang dating exorcism ritual at nakakakita pa rin ng mga multo si Yori. Nais gamitin ni Selena ang sikretong iyon upang maalis ang kanyang pinsan sa grupo. Mukhang hindi nababahala si Yori sa banta nito. Gayunpaman, ang kanyang kalmadong anyo ay isa lamang panlabas na balat na nagtatago sa sakit na kanyang dinadala. Ang totoo, nabigo ang exorcism ritual. Nang makita ni Yori na labis siyang ipinag-aalala ng kanyang lola hanggang sa mamuti ang buhok nito, nagsinungaling siyang hindi na siya nakakakita ng mga multo upang mapanatag ang matanda. Ngunit ang isang kasinungalingan ay kadalasang kailangang panatilihin sa pamamagitan ng marami pang kasinungalingan. May mga pagkakataong labis nang napapagod si Yori sa patuloy na pagpilit sa sariling mamuhay sa isang huwad na buhay. Minsan nang nakaramdam ng inggit si Yori sa tuwing nakakakita siya ng masasayang pamilyang magkakasama. Habang lumalabas upang kumain at uminom kasama ang mga kaibigan ang kanyang mga kasamahan, mag-isa lamang siyang kumakain sa gitna ng matinding kalungkutan. Kinabukasan, inihagis ng superior ni Sandro sa kanyang mesa ang isang transfer order. Nagsimula nang gumanti ang ama ni Harry laban sa kanya. Napakalawak ng koneksyon ng assemblyman kaya hindi na kayang protektahan ng superior si Sandro. Wala itong ibang magawa kundi ilipat muna siya sa ibang departamento at hintayin humupa ang gulo bago pagpasiyahan ang susunod na hakbang. Labis na nagalit si Sandro sa kawalang katarungan. Nagtungo siya sa isang bar at uminom ng marami. Naupo sa tabi niya ang kanyang mga kaibigan at kinausap siya hanggang sa unti-unting gumanda ang kanyang pakiramdam. Nagkwento pa ang isa niyang kasamahan tungkol sa panaginip nitong bumalik ang espiritu ng kanyang lola upang pagalitan siya dahil sa pagiging pabaya at hindi pagdalaw sa puntod nito noong Qingming Festival. Sa sandaling iyon, napansin ng tatlong lalaki si Yori na nakaupo sa malapit. Lalapitan sana nila siya upang batiin, ngunit agad niya silang pinigilan. Pinaalalahanan ni Yori ang lahat na panatilihin ang kanilang distansya. Paraan lamang niya iyon upang maprotektahan sila mula sa panganib. Dahil dito, pinareserve niya ang lahat ng mesang nakapaligid sa kanya upang walang makaupo ng masyadong malapit.
Patuloy niyang sinasabihan ang lahat na lumayo, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutan. Sa huli, hindi siya kayang baliwalain ni Sandro kaya tumakbo ito papunta sa kanyang mesa at naupo roon. Sumunod din ang dalawa niyang lalaking kasamahan. Binuhusan lamang ng isa sa kanila ng alak ang baso ni Yori, ngunit labis na siyang naantig. Sinabi niyang napakatagal na mula nang may huling taong nagsali ng inumin para sa kanya. Pinanood ng dalawang kasamahan ang pakikitungo ni Sandro at Yori sa isa't isa at inakalang may espesyal na namamagitan sa kanila. Matapos uminom, naging mas madaldal si Yori. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mundo ng mga espiritu at maging ang fenomeno ng sleep paralysis. Napakalinaw at detalyado ng kanyang pagkukwento kaya halos hindi na kayanin ng tatlong lalaki ang takot. Masayang nagsalin si Yori ng isang punong baso ng alak para sa sarili at naghanda ring kumain ng malaking piraso ng karne. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sandro. Naniniwala siyang makasasama sa kalusugan nito ang labis na pag-inom. Sumagot si Yori na masama man ang alak sa katawan, nakatutulong naman itong pagaanin ang emosyon ng isang tao. Pinaalalahanan siya ni Sandro na kapag ipinagpatuloy niyang uminom na parang tubig lamang ang alak, labis na malulungkot ang kanyang pamilya. Hindi sinasadyang natamaan ng mga salitang iyon ang mismong sugat na matagal nang itinatago ni Yori. Malakas niyang tinanong kung ano ba talaga ang alam ni Sandro tungkol sa kanya at sa buhay na napilitan niyang tiisin. Ang nakikita lamang nito ay ang marangyang anyo at matatag na panlabas na katauhang pinilit niyang buuin. Dahil pagod na siyang palaging pinipigilan at hinahadlangan ng kanyang mga guwantes, marahas niya itong hinubad. Pagkatapos, lumapit siya kay Sandro at paulit-ulit itong nyugyog dahilan upang tuluyan itong malito. Sunod niyang pinunit ang mga buttons ng polo nito kaya nalantad ang mga kalamnan sa ilalim. Matapos lumikha ng napakaalanganing sitwasyon, kalmado lamang siyang naglakad palayo. Kinabukasan, nagising si Yori at naalala ang lahat ng nangyari. Sa sobrang kahihiyan, gusto na lamang niyang maglaho. Mabilis siyang nagpadala kay Sandro ng mamahaling designer shirt bilang paghingi ng paumanhin. Sinabi ng isa niyang kasamahan na napakamahal ng polo, ngunit iginiit pa rin ni Sandro na ibabalik niya yon. Pagdating niya sa hotel, ipinaalam ng assistant na wala roon si Yori. Nais sana niyang iwan na lamang ang damit, ngunit ipinaliwanag ng assistant na hindi kailanman tinatanggap muli ni Yori ang isang bagay matapos niya itong ibigay. Ang katotohanang may ibinigay siya sa isang lalaki ay hindi pa kailanman nangyari noon kaya naging mausisa ang lahat ng empleyado tungkol sa relasyon nila ni Sandro. Nang gabing iyon, hinanap ni Yori ang kanyang mga guwantes, ngunit hindi niya matagpuan ang mga iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Sandro sa kanyang bahay upang ibalik ang polo. Labis siyang nagulat dahil hindi niya maintindihan kung paano nito nalaman ang kanyang address. Ipinaliwanag ni Sandro na sobrang lasing niya noong nakaraang gabi kaya hindi niya kayang umuwi ng mag-isa. Hindi siya nito kayang pabayaang bumiyahe ng mag-isa kaya hinatid siya nito hanggang sa kanyang bahay. Doon nalaman ni Sandro ang kanyang address. Dumating siya upang ibalik hindi lamang ang polo kundi pati ang mga guwantes ni Yori. Noon lamang unti-unting naalala ni Yori ang lahat ng nangyari. Hinubad niya ang kanyang mga guwantes at inilagay ang mga iyon sa mesa. Pagkatapos, ipinahiya niya si Sandro bago umalis. Habang pasuray-suray siyang naglalakad palabas upang sumakay ng taxi, muntik na siyang mabangga ng isang sasakyan. Agad siyang hinila pabalik ni Sandro. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang naghawak ang kanilang mga kamay at nagyakapan sila. Nang maalala iyon, labis na nagpanik si Yori. Napagtanto niyang muli siyang nakagawa ng problema dahil sa kalasingan. Hindi sinasadyang naipasa niya kay Sandro ang kanyang sumpa. Aalis na sana si Sandro nang tawagin siya ni Yori. Inanyayahan niya itong pumasok upang maingat na tanungin kung may nakita na ba itong multo. Pagpasok ni Sandro, aksidente niyang nakita ang espiritu ng isang batang lalaki. Nagsinungaling si Yori at sinabing anak iyon ng kanilang kapitbahay na nagpunta roon upang maglaro ng taguan. Sa hindi may paliwanag na dahilan, naniwala si Sandro sa magulo niyang paliwanag. Hinila pa niya si Yori papasok sa isang silid upang palabasin ang bata. Balak niyang takutin ito upang kusa na itong umuwi. Dahil sa pagiging inosente ni Sandro, wala nang magawa si Yori. Sinabi na lamang niyang pagod siya at hiniling na umalis na ito. Nang gabing iyon, umuwi si Sandro at natulog. Nagtaka siya dahil kahit hindi nakabukas ang air conditioner, hindi pangkaraniwan ang lamig sa loob ng silid. Maya-maya, nakarinig siya ng tunog na parang may tumatakbo sa loob ng bahay. Sa pag-akalang may magnanakaw na nakapasok, agad siyang bumangon upang mag-imbestiga. Ngunit wala siyang natagpuang magnanakaw. Sa halip, labis siyang natakot nang makita ang espiritu ng batang lalaking nakita niya kanina. Habang natutulog si Yori, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sandro. Sinabi nitong lumitaw ang bata sa loob ng kanyang bahay. Dali-daling nagmaneho si Yori papunta roon sa kalagitnaan ng gabi. Pagdating niya, nagtatago si Sandro sa labas ng gate dahil hindi siya nangahas na pumasok sa bahay. Pinainom siya ni Yori ng ilang baso ng alak ng sunod-sunod upang kumalma ang kanyang kaba. Nang medyo bumuti ang kanyang pakiramdam, sinabi ni Sandro na handa na siyang tanggapin kahit ang pinakamasamang balita. Ipinahayag pa niyang matatag na ngayon ang kanyang isip na parang bato. Ngunit nang ipaliwanag ni Yori ang buong katotohanan, sa sobrang takot ay agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos, pumasok silang dalawa sa bahay upang hanapin ang espiritu ng batang lalaki. Sa sobrang takot ni Sandro, nanatili siyang malapit kay Yori sa buong oras. Sinuri nila ang bawat sulok ng bahay. Nagawa pa rin purihin ni Yori kung gaano kalinis at kaayos ang tahanan ni Sandro. Nang marinig iyon, agad itong naging proud at sinabing palagi naman siyang mahusay sa lahat ng kanyang ginagawa. Sinuri rin nila ang banyo.
Dahil sa nakasanayan niya bilang prosecutor, pati ang toilet ay tiningnan ni Sandro upang matiyak na wala silang napalampas. Gayunpaman, tuluyan ang nawala ang espiritu na parang bula. Sa huli, naalala ni Yori na madalas gustong magpasan sa likod ng maliliit na bata. Tama nga siya dahil nakakapit ang espiritu sa mismong likod ni Sandro. Muli siyang halos mawala ng sarili sa sobrang takot. Ngunit hindi tulad noong una, hindi siya nawalan ng malay dahil patuloy siyang naapektuhan ng espiritu at pinipilit nitong manatili siyang gising. Lalong hinigpitan ng batang espiritu ang pagkakayakap sa leeg ni Sandro. Namilipit ang katawan niya habang nahihirapang huminga. Kinailangan ni Yori na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang maalis ang bata mula sa likod niya. Nang tuluyan siyang makalaya, paulit-ulit na huminga ng malalim si Sandro. Matapos siyang kumalma, malumanay na tinawag ni Yori ang espiritu upang lumapit. Nang makita ang mabait niyang pakikitungo, unti-unting nawala ang pag-aalinlangan ng bata at lumapit upang hawakan ang kamay niya. Ginabayan ng espiritu sina Sandro at Yori patungo sa isang kalsada. Sa ilalim ng lambak, nakita nila ang pinangyarihan ng isang aksidente sa sasakyan. Agad na tumawag si Yori sa pulisya. Ginabayan sila ng bata upang buksan ang pinto ng sasakyan. Sa loob, natagpuan nila ang isang lalaking malubhang na sugatan at halos hindi na humihinga. Mabilis na dumating ang mga pulis at ambulansya upang dalhin ang lalaki sa ospital para sa agarang gamutan. Patuloy namang itinuturo ng espiritu ng batang lalaki ang loob ng sasakyan na parabang may isa pa itong hinihiling kina Sandro at Yori. Nang tingnan nila yon, natuklasan nilang may isa pang batang babae na nakakulong sa loob. Agad nilang tinawag ang mga pulis at medical workers upang sagipin ito. Dahil sa kanilang ginawa, maswerteng nakaligtas ang bata. Matapos mailigtas ang kanyang ama at nakababatang kapatid, natupad na rin ang huling kahilingan ng espiritu ng batang lalaki. Yumuko ito bilang pasasalamat kina Sandro at Yori bago unti-unting naglaho na parang liwanag ng mga bituin. Marahil, nakapunta na rin sa isang mapayapang lugar ang munting anghel. Ilang sandali bago nangyari ang aksidente, masayang nagmamaneho pa uwi ang ama kasama ang kanyang mga anak. Nangako pa siyang bibilhan sila ng mga laruang gusto nila kapag natanggap na niya ang kanyang sahod sa katapusan ng buwan. Ngunit winasak ng bigla ang aksidente ang kaligayahan ng kanilang pamilya na parang bula ng sabon. Tinanong ni Yori si Sandro kung natuto na ba itong matakot matapos makita at maranasan ang lahat sa sarili nitong mga mata. Pinayuhan niya itong lumayo sa kanya mula noon kung ayaw nitong patuloy na malasin at guluhin ng mga espiritu. Kusang mawawala ang sumpang na ipasa kay Sandro makalipas ang isang buwan. Kaya may panahon pa siyang lumayo kay Yori. Gayunpaman, hindi natakot si Sandro sa kanyang babala. Sinabi niyang labis siyang nakikiramay sa lahat ng hirap na tiniis ni Yori sa loob ng maraming taon. Tiyak na napakatindi ng takot at kalungkutan na naranasan nito. Nag-alok si Sandro na samahan siya mula noon at sabay nilang harapin ang mahirap na paglalakbay na yon. Napakatagal na mula nang makahanap si Yori ng isang taong tunay na nakaunawa sa kanya. Dahil dito, ikinuwento niya kay Sandro ang pinagmulan ng kanyang sumpa. Maraming taon na ang nakalipas, muntik nang malunod si Yori kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Jinwan. Kalaunan, pareho silang naiyahon pabalik sa dalampasigan. Himalang nakaligtas si Yori, ngunit hindi pinalad si Jinwan. Mula noong araw na yon, nagsimula nang makakita si Yori ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Noong una, palaging sumusunod sa kanya ang espiritu ni Jinwan, dahilan upang makaranas siya ng matinding psychological breakdown. Pagkatapos, lalo pang dumami ang mga espiritong nakikita niya. Saan man magpunta si Yori, lumilitaw sa kanya ang mga patay. Natuklasan din niyang kapag aksidenteng nahawakan ng isang tao ang kanyang kamay, pansamantalang naipapasa rito ang sumpa. Makakakita rin ng mga multo ang taong iyon sa loob ng isang buwan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsuot ng guwantes sa lahat ng oras at saan man siya magpunta. Hindi niya iyon ginagawa upang magmukhang kakaiba. Nais lamang niyang protektahan ang mga taong nasa paligid niya. Inabot ni Sandro ang kamay ni Yori at hinawakan yon. Sinabi niyang naunawaan na niya kung bakit mas pinili nitong mahulog sa dagat sa Jeju Island kaysa hayaang hawakan niya ang kamay nito at iahon mula sa panganib. Tiniyak ni Sandro na magiging maayos din ang lahat. Nang gabing iyon, sinabi ni Yori sa mga espiritu na labis na siyang pagod at gusto lamang niyang yakapin ang kanyang unan at magkaroon ng mapayapang pagtulog. Tila naunawaan ng mga espiritu ang kanyang pagod kaya ibinaling nila kay Sandro ang kanilang atensyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Sandro ang tunay na sleep paralysis. Ngunit simula pa lamang iyon ng mga nakatatakot na araw na kanyang pagdaraanan. Patuloy siyang pinahirapan ng mga espiritu hanggang sa unti-unting maubos ang kanyang lakas. Dahil hindi siya makatulog ng maayos, pumapasok siya sa trabaho na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa loob ng interrogation room, nakita niya ang espiritu ng isang taong nabuhay pa noong panahon ng Joseon. Sa opisina naman, nakasalubong niya ang isang babaeng multo na ang buhok ay umaabot hanggang kilikili, habang ang buhok sa ilalim ng mga braso nito ay halos sumayad na sa sahig. Palaging malinis at maayos ang hitsura ni Sandro noon, ngunit ngayon ay labis na siyang mukhang pagod at hapis. Dati siyang hindi naniniwala sa anumang relihiyon, ngunit nagsimula na siyang maniwala sa iba't ibang pananampalataya. Sinasamba niya ang lahat ng uri ng Diyos sa pag-asang may isa sa mga ito na makatutulong upang itaboy ang mga espiritong nanggugulo sa kanya. Araw-araw niyang minamarkahan ang kalendaryo upang subaybayan kung kailan matatapos ang isang buwan at tuluyang mawawala ang sumpa. Nag-aalala siyang baka mapilitan siyang umalis ng maaga sa trabaho kapag nagpatuloy pa ang sitwasyon. Habang sunod-sunod na nakararanas si Sandro ng mga araw na tila bangungot, mapayapa naman ang pamumuhay ni Yori. Sa panlabas, palagi siyang mahigpit at malamig makitungo sa lahat.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isa siyang leader na tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga empleyado. Binigyan niya ang kanyang assistant ng regalo para sa ika-4 na kaarawan ng anak nito. Pagkatapos, nilapitan ng ina ni Selena ang assistant at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Yori nitong mga nakaraang araw. Pinaghihinalaan niyang nakikipag-date ito kay Sandro dahil minsan na itong nagbigay sa kanya ng isang mamahaling designer item. Habang papalapit ang weekend, ayaw ni Sandro na manatiling mag-isa sa bahay. Inimbitahan niya ang isa niyang kasamahan upang manood sila ng pelikula at hindi gaanong maramdaman ang lamig at katahimikan ng bahay. Ngunit ang piniling pelikula ng kanyang kasamahan ay isang horror film tungkol sa babaeng multong nasa ilalim ng tubig. Nang makita ni Sandro ang nakatatakot na imahe sa screen, pakiramdam niya ay titigil ang kanyang puso. Kalaunan, nawalan na ng interes ang kanyang kasamahan matapos siyang makitang paulit-ulit na natatakot. Maghapon na silang magkasama at labis na nakababagot kung magpapatuloy lamang silang manood ng mga pelikula. Nagpa siya ang lalaki na umuwi dahilan upang agad nakabahan si Sandro. Nag-alok siyang ilibre ito ng mamahaling sushi kung papayag itong manatili. Dahil natukso sa pagkain, pumayag ang lalaki na manatili hanggang hapon. Ngunit pagsapit ng gabi, kailangan pa ring harapin ni Sandro ng mag-isa ang mga espiritu. Samantala, naghahanda si Yori ng instant noodles. Maingat niyang kinakalkula ang eksaktong oras upang makuha ang perpektong malinamnam at chewy na texture ng noodles. Sa sandaling iyon, tumawag si Sandro upang humingi ng tulong. Ayaw ni Yori na maging soggy ang noodles dahil sa mahabang pag-uusap kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Dahil hindi niya nakuha ang tulong ni Yori, napansin ni Sandro na pansamantala ring tumigil sa panggugulo ang mga espiritu sa labas. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang at binuksan ang pinto. Walang tao sa labas, ngunit may espiritong nakatayo pala nang napakalapit sa tabi niya. Sa sobrang takot, nataranta si Sandro at mabilis na tumakas mula sa bahay. Sumakay siya ng taxi papunta sa gate ng tahanan ni Yori at paulit-ulit na kumatok ng malakas sa pinto. Maging ang delivery worker na nakatayo sa malapit ay nagulat sa kanyang desperadong kilos. Binuksan ni Yori ang pinto, ngunit nang makita siya, agad itong tumalikod at nagtangkang bumalik sa loob dahil ayaw siyang harapin. Labis ang pagkakasala ni Yori dahil hindi niya sinasadyang maipasa kay Sandro ang sumpa. Ngunit si Sandro pa ang humingi ng paumanhin dahil ginulo niya ito sa ganoong kalalim na oras ng gabi. Sinabi ni Sandro na napakalakas ni Yori. Maraming taon itong tiniis ang panggugulo ng mga espiritu, samantalang halos bumigay na siya makalipas lamang ang 1 linggo. Mapalad si Sandro dahil pansamantala lamang ang sumpang kanyang dinaranas. Samantala, permanente ang sumpa ni Yori at maaari siyang habulin ito habang buhay. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang malampasan ang 1 buwan. Hindi na kailangang patuloy na sisihin ni Yori ang sarili sa nangyari. Aalis na sana si Sandro nang tawagin siya ni Yori. Ibinahagi nito ang ilan sa mga paraang natutuhan niya sa pagharap sa mga espiritu sa loob ng maraming taon. Ang unang tuntunin ay ipakitang hindi ka natatakot. Kapag wala silang nakuhang reaksyon, maaaring unti-unting magsawa ang mga espiritu at mawalan ng interes sa panggugulo. Kailangan ding tandaan ni Sandro ang 4 na tuntunin: huwag silang tingnan, huwag silang pakinggan, huwag kilalanin ang kanilang presensya, at huwag silang kausapin. Kailangan niyang kumilos na parang hindi sila umiiral sa kanyang buhay. Dahil sa payong iyon, ginawa ni Sandro ang lahat upang malampasan ang mahirap na pagsubok sa loob ng 1 buwan. Palaging nanatili sa tabi niya si Yori at patuloy siyang sinuportahan. Nang 1 linggo na lamang ang natitira, biglang naalala ni Yori ang isa pang paraan, ang pagsasaboy ng asin upang maitaboy ang mga espiritu. Ayaw din umano ng mga multo sa amoy ng bawang. Pinayuhan niya si Sandro na kumain ng mas maraming bawang sa bawat pagkain. Mula noon, madalas siyang makita ng mga kasamahan na kakaiba ang kilos sa trabaho. Palagi niyang isinisiksik sa bibig ang bawang hanggang sa umumbok ang magkabilang pisngi. Labis nakakatuwa ang kanyang hitsura. Inakala ng mga kasamahan niyang baka sinapian siya o sadyang napakasarap lamang ng pagkain kaya ayaw niya itong lunukin. Maya-maya, bumaba rin sa cafeteria ang chief ng prosecutor's office. Nagkataong naupo ito sa tapat ni Sandro upang ipakitang palakaibigan siyang superior. Patuloy siyang nagtanong kay Sandro. Ngunit dahil napakaraming hilaw na bawang ang inunguyan nito, sa tuwing sumasagot siya ay kumakalat ang napakatapang na amoy ng kanyang hininga. Nalalanghap iyon ng chief at halos hindi na siya makahinga. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanyang kamalasan. Biglang nakita ni Sandro ang isang espiritong mabilis na sumusugod sa kanya. Sa sobrang takot, naibugan niya ang lahat ng bawang na nasa kanyang bibig diretsyo sa mukha ng chief. Dahil sa napakaalanganing pangyayaring iyon, tuluyang nasira ang imahe ni Sandro sa paningin ng kanyang superior. Kinagabihan, bago tuluyang mawala ang sumpa, nakipag-video call si Sandro kay Yori upang sabay nilang ipagdiwang iyon sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone. Pareho silang kumain ng western food at uminom ng wine. Labis ang pasasalamat ni Sandro dahil palaging nanatili sa kanyang tabi si Yori sa pinakamahirap na panahong pinagdaanan niya. Sinabi niyang sa tuwing halos hindi na niya kayanin ang panggugulo ng mga espiritu, ang boses ni Yori ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Iminungkahi ni Sandro na panatilihin nila ang kanilang ugnayan sa mahabang panahon kahit sa online lamang sila makapag-usap. Gayunpaman, tahasan siyang tinanggihan ni Yori. Sinabi nitong kapag natapos na ang 1 buwan, kailangan ding matapos ang anumang koneksyon sa pagitan nila. Kung sakaling muli silang magkita sa hinaharap, dapat nilang tratuhin ang isa't isa na parang mga estranghero. Labis na nasaktan si Sandro at hindi niya maintindihan kung bakit napakawalang puso ni Yori. Naisip niyang baka ayaw man lamang siyang bigyan nito ng pagkakataong maging kaibigan. Kinabukasan, tumatakbo si Yori sa treadmill sa gym.
Paulit-ulit niyang naalala ang mga sinabi ni Sandro at malalim na pinag-isipan ang mga yon. Nais din ni Yori na magkaroon ng kaibigan, ngunit palaging nagiging hadlang ang sumpa at pinipilit siyang mamuhay ng mag-isa. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Sa pag-akalang si Sandro ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Pinagalitan niya ang kausap at sinabing isang araw na lamang ang natitira bago mawala ang sumpa. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin ito kayang harapin ng mag-isa ang mga espiritu. Ngunit si Selena pala ang nasa kabilang linya. Nang marinig iyon, nagsimula siyang maghinalang may kung anong lihim na plano si Yori. Sa isang cafe sa loob ng shopping mall, hindi inaasahang nakasalubong ni Selena si Daniel. Inakala niyang sadya itong pumunta upang yayain siyang kumain kaya labis siyang natuwa. Ngunit ang tanging iniisip ni Daniel ay kung bakit hindi sumasagot si Yori sa kanyang mga mensahe. Matagal nang naiinis si Selena dahil palaging napapaligiran ng mayayaman at matagumpay na lalaki ang kanyang pinsan. Sinabi niyang marahil ay sinasadyang lumayo ni Yori kay Daniel dahil mayroon na itong hindi malinaw na relasyon kay Sandro. Dahil hindi niya makuha ang atensyon ni Daniel, labis na nagalit si Selena. Muli niyang dinalaw si Harry sa detention center at ipinakita rito ang isang artikulong nagsasabing si Yori ang nagbigay ng impormasyong nakatulong sa pulisya upang matagpuan ang bangkay sa loob ng hotel. Tinanong ni Selena kung talagang handa si Harry na gawin ang anumang kinakailangan upang matulungan siyang maagaw ang hotel mula kay Yori. Kumpiyansa itong pumayag dahil si Selena umano ang taong pinakamamahal niya. Alam ni Selena na maaaring maging kakampi ang kaaway ng kanyang kaaway kaya hiniling niyang tulungan siya ni Harry na makuha ang pabor ni Chairwoman Park matapos itong makalaya. Pagkatapos, magtutulungan silang alisin si Yori sa grupo. Nang hapong iyon, nalaman ni Sandro na nagpasya ang prosecutor's office na palayain si Harry. Agad siyang nagtungo sa kanyang superior at galit na tinanong kung bakit pinapayagang makabalik sa lipunan ang isang lalaking inakusahan ng pagpatay. Gayunpaman, ipinaliwanag ng kanyang superior na ang desisyon ay ginawa ng mga taong may mas mataas na kapangyarihan. Ang mga nakabababang empleyado ay responsable lamang sa pagsunod sa mga utos. Mabilis na nagtungo si Sandro sa detention center habang pinalalaya si Harry. Sinabi niyang marami pa rin siyang hawak na ebidensyang nagpapatunay na tumanggap ng mga suhol ang ama nito. Binalaan ni Harry si Sandro na alamin ang kanyang limitasyon. Kapag nangahas siyang kalabanin ang assemblyman, maaaring ilagay nito sa panganib ang kanyang trabaho at maging ang kanyang buhay. Sinabi rin ni Harry na mula noon, hindi na niya kailangang direktang harapin si Sandro. Sa halip, puntirya niya ang kahinaan nito, si Yori. Dahil sa maling impormasyong ibinigay ni Selena, naniwala si Harry na nagmamahalan sina Sandro at Yori. Nang marinig ni Sandro na posibleng nasa panganib si Yori, agad siyang nagmaneho patungo sa bahay nito. Balak niya sanang tawagan ito, ngunit nag-alangan siya. Sinabi ni Yori na kapag natapos na ang isang buwan, magiging mga estranghero na sila. Dahil dito, hindi niya alam kung mayroon pa ba siyang karapatang lumapit at magbigay ng babala. Samantala, habang nagmamaneho pa uwi si Yori, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sinadya niyang ihinto ang sasakyan upang subukang takasan ang mga ito. Ngunit biglang hinarangan ng isang itim na sasakyan ang kanyang daan. Bumaba ang isang grupo ng mga lalaki at sinimulang hampasin ng mga pamalo ang kanyang kotse. Kasabay nito, umuwi si Sandro at nagulat nang makita ang kanyang ina. Naghuhukay ito sa lupa upang ibaon ang isang garapon ng kimchi. Mula sa malayo, mukha itong isang taong nagtatago ng ebidensya. Habang kumakain sila ng hapunan, paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang ina na lumayo sa babaeng ipinanganak sa taon ng Black Monkey dahil hindi magkatugma ang kanilang kapalaran. Ngunit pinakinggan lamang iyon ni Sandro at agad ding binaliwala. Nang gabing iyon, pumasok siya sa kanyang silid, ngunit hindi niya mapigilang mag-alala kay Yori. Paulit-ulit niya itong tinawagan, ngunit hindi sumagot ang babae kaya lalo siyang nabahala. Balak niyang magmaneho patungo sa bahay nito, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Ibinalik siya nito sa loob at mahigpit na binantayan. Kinailangan ni Sandro na gamitin ang pagligo bilang dahilan upang pansamantalang makatakas sa pagbabantay nito. Pagkatapos niyang maligo, nakita niya ang isang espiritong nagsusulat sa salamin na nasa panganib si Yori. Agad niyang binaliwala ang lahat ng babala ng kanyang ina at mabilis na umalis upang hanapin ito. Samantala, dinukot si Yori at dinala sa isang abandonadong pabrika. Si Harry ang nasa likod ng pangyayari. Inutusan siya ni Selena na humanap ng paraan upang patunayang nakakakita pa rin ng mga multo si Yori. Kapag nabunyag ang lihim na yon, madidismaya si Chairwoman Park kay Yori at posibleng ipasa kay Selena ang karapatang mamuno sa grupo. Nagplano si Harry na turukan si Yori ng gamot na magpapawala sa kontrol nito sa mga salitang sasabihin. Nang maghanda ang isa sa kanyang mga tauhan na kumilos, bigla itong sinipa ni Yori gamit ang kanyang tuhod. Agad na sinenyasan ni Harry ang isa pang lalaki upang lumapit. Nang maisip ni Yori na baka hindi na siya makatakas, biglang dumating si Sandro. Para siyang isang bayaning dumating upang iligtas siya. Dahil sa husay nilang lumaban, mabilis na natalo ni Sandro at Yori si Harry at ang mga tauhan nito. Tumakbo palabas ng pabrika ang dalawa. Tinulungan muna ni Sandro si Yori na makasakay sa kotse. Ngunit habang papasok na rin siya, biglang pinaharurot ni Harry ang sasakyan patungo sa kanya. Sa harap mismo ng takot na si Yori, malakas na nabangga si Sandro at tumilapon sa ere. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar. Marahil ay nagawa ni Sandro na tawagan sila bago siya pumunta upang iligtas si Yori. Agad siyang dinala sa ospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat upang mailigtas ang kanyang buhay. Paulit-ulit nilang sinubukang buhayin siya sa iba't ibang paraan, ngunit tuluyang bumagsak sa zero ang lahat ng vital signs ni Sandro. Nang marinig ni Yori na hindi nakaligtas si Sandro, nilamon siya ng matinding dalamhati.
Naniniwala siyang nangyari ang aksidente dahil sa kanya. Sinisi niya ang sarili sa pagdadala ng kamalasan sa buhay ni Sandro. Sa kanyang mga alaala, isang mabuti at mapagmahal na lalaki si Sandro. Palagi nitong ipinaglalaban ang hustisya at tinutulungan ang maraming biktimang inapi upang maibalik ang kanilang malinis na pangalan. Hindi maintindihan ni Yori kung bakit ang isang mabuting taong tulad niya ay binigyan ng napakaikling buhay. Desperado siyang nakiusap sa langit na maawa at tulungan ito. Hindi malinaw kung ang matinding pagdadalamhati ni Yori ang lumikha ng isang himala, ngunit tunay na bumalik si Sandro upang hanapin siya. Nang makita niya ito, lalo lamang nasaktan si Yori dahil inakala niyang espiritu na lamang nito ang nakatayo sa kanyang harapan. Para sa kanya, nangangahulugan iyong talagang pumanaw na si Sandro. Mabilis niyang nilapitan si Sandro, mahigpit siyang niyakap at humagulgol dahil naniniwala siyang napahamak ito dahil lamang sa pagkakadawit sa kanyang buhay. Ngunit nang idikit niya ang tainga sa dibdib ni Sandro, narinig niya ang malakas nitong tibok ng puso. Noon ngumiti si Sandro at sinabi sa kanyang buhay pa siya. Ang totoo, matapos ang ilang beses na paggamit ng defibrillator sa emergency room, himalang bumalik ang tibok ng kanyang puso at muli siyang nakahinga. Bahagya lamang sumasakit ang ulo niya, ngunit agad pa rin niyang tinanong si Yori kung nasaktan ba ito. Habang nagiging emosyonal ang dalawa, dumating ang kaibigan ni Sandro at sinabi na kailangan pa siyang dalhin ng mga doktor para sa ilang karagdagang pagsusuri. Nang mapansing mas nag-aalala pa si Yori kaysa sa mismong pasyente, maingat siyang inilayo muna ng kaibigan ni Sandro. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Sandro ang kanyang mga pagsusuri. Ngunit paglabas niya, halos mawalan na naman siya ng malay nang makita ang napakaraming espiritong nakatayo at tila naghihintay sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating agad si Yori. Matatag niyang sinabi na may kalahating araw pa bago tuluyang matapos ang isang buwang sumpa kaya hanggang sa oras na yon, hindi niya iwan si Sandro. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay nito at buong tapang silang dumaan sa gitna ng maraming espiritu. Pagbalik nila sa silid, kaswal na sinabi ni Yori na kinausap na niya ang mga multo. Sinabihan niya ang mga ito na kung mayroon silang problema, sa kanyang bahay na lamang sila pumunta at huwag nang guluhin si Sandro. Nang tanungin ni Sandro kung bakit siya dinukot ni Harry, sinabi lamang ni Yori na problema yon ng kanilang pamilya. Nagtanong din si Yori kung paano nalaman ni Sandro kung saan siya nakakulong. Naalala ni Sandro ang nangyari sa banyo at inamin niyang isang espiritu ang nagsilbing parang GPS at nagturo sa kanya ng lokasyon. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Yori, palihim siyang pinagmamasdan ni Sandro. Maingat niyang inayos ang kumot nito at marahang hinaplos ang buhok nito habang paulit-ulit na naalala ang mahigpit at puno ng luha nilang yakapan noong hapong iyon. Habang abala siya sa pagmamasid, biglang nagising si Yori. Nagulat si Sandro at agad na nagdahilan na tapos na ang isang buwang kasunduan nila. Pagkatapos, sinabi niyang lalabas muna siya upang mag-ehersisyo at mag-unat ng katawan. Kinabukasan, habang inaayos ang mga papeles para sa kanyang paglabas sa ospital, nakangiting binati ni Yori si Sandro dahil malaya na siya at maaari nang bumalik sa normal niyang buhay. Bahagyang nag-alangan si Sandro dahil nais pa sana niyang malaman kung ano ang mangyayari sa buhay ni Yori, ngunit malamig itong umatras at muling naglagay ng distansya sa pagitan nila. Samantala, nagsimula namang magkagulo ang grupo ng mga kontrabida. Galit na tinawagan ni Selena si Harry at pinagalitan dahil sa sariling desisyon nitong dukutin si Yori. Mahigpit niya itong pinagbawalang guluhin pa siya. Mas masama pa, ipinaalam ng abogado ni Harry na tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang amang assemblyman at kailangan na niyang harapin ng mag-isa ang sarili niyang problema. Pagbalik ni Sandro sa prosecutor's office, agad nakuha ng isang balita sa telebisyon ang kanyang atensyon. Makikita roon ang napakaraming reporter na nagkukumpulan sa labas ng hotel ni Yori. Nang mapansing nasa alanganing sitwasyon si Yori, agad sumakay si Sandro sa kanyang sasakyan at mabilis na nagtungo roon upang tumulong. Ngunit bago pa siya makakilos, dumating na si Daniel na may otoridad at kumpiyansa. Mahigpit niyang binalaan ang mga reporter na kakasuhan niya ang sinumang maglalabas ng walang basehang balita. Matapos mapakalma ang kaguluhan, inihatid ni Daniel si Yori papasok sa hotel. Bago siya pumasok, matalim niyang tiningnan si Sandro. Sa loob ng hotel, maingat na kinumusta ni Chairwoman Park si Yori. Sinabi niyang siya na mismo ang bahala kay Harry at sa ama nitong assemblyman kaya maaari nang magpahinga ng maayos ang kanyang apo. Habang naglalakad, natagpuan ni Yori si Selena. Kahit mariing itinanggi ni Selena na may kinalaman siya sa pagkidnap, ibinunyag ni Yori na alam niyang 2 beses nitong lihim na dinalaw si Harry sa detention center. Malamig niyang sinabi na hahayaan niyang ang pulisya ang mag-imbestiga at magpatunay kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala siyang balak palampasin ang nangyari. Hindi sinasadyang narinig ni Daniel ang kanilang pag-uusap kaya lumapit siya upang kumustahin si Yori. Sinabi niyang pupunta siya sa Seoul upang lumahok sa bidding para sa pagbili ng isang kumpanya. Pagkatapos, maingat niyang pinaalalahanan si Yori tungkol sa ipinangako nitong pagkain sa kanya noon. Nag-isip sandali si Yori bago pumayag. Paglabas ni Daniel, nanaig ang kanyang selos at pagiging mapaghinala. Agad niyang tinawagan ng isang tauhan at inutusang alamin ang buong pagkatao at background ni Sandro. Nagkataong dumaan si Selena at sinamantala ang pagkakataong sabihin kay Daniel ang tungkol sa nakaraan ni Yori at sa dati nitong naudlot na kasal. Bagaman tila walang pakialam si Daniel sa kanyang narinig, lalo lamang siyang naging interesado. Samantala, pagbalik sa opisina, nililigpit ni Sandro ang lahat ng anting-anting at larawan ng iba't ibang Diyos na ginamit niya noong nakakakita pa siya ng mga espiritu. Nang maalala niya kung paano siya tiningnan ni Daniel kanina, napangiti na lamang siya ng mapait at pinagtawanan ang sarili habang hindi pinapansin ang kakaibang tingin ng mga kasamahan niya.
Sa kabilang banda, muling ginabayan si Yori ng isang espiritu patungo sa isang bagong clue. Kinordon ng pulisya ang isang lugar matapos matagpuan ang bangkay ng isang babae. Nagkataong naroon din si Sandro at nakita niya ang isang guwantes na nahulog ni Yori. Kinabukasan, may dalang tray ng pagkain ng chief at balak sanang umupo kasama ni Sandro. Ngunit nang maalala nito ang mga kakaibang kilos ni Sandro noong panahong nakakakita siya ng multo, bigla itong natakot at umatras. Hindi naman iyon pinansin ni Sandro dahil abala siyang nakikinig sa kwentuhan ng isang babaeng kasamahan tungkol sa Diumanoy/fund ng hotel ni Yori. Samantala, sa hotel, hindi sinasadyang nakita ni Yori si Selena na nakikipag-usap sa direktor ng isang art fund. Sa ulat ng manager, nalaman niyang ang naturang direktor ang koneksyon sa mga painting na ibinibigay sa hotel. Naalala rin niyang minsang sinabi ni Daniel na dadalo siya sa eksibisyon ng babaeng iyon. Ngunit dahil hindi kailanman direktang nakipagtransaksyon ang hotel sa supplier, nagsimulang maghinala si Yori. Maya-maya, ipinakita sa telebisyon ang direktor habang ipinagmamalaking malapit nang ipakita sa publiko ang isang 300 taong gulang na love letter na isinulat ng isang sikat na kortesan. Nakita ni Yori ang pagkakataon kaya tinawagan niya si Daniel at niyayang samahan siya sa eksibisyon. Agad itong pumayag. Samantala, sinusubukan naman ni Sandro na kumuha ng impormasyon tungkol sa slush fund mula sa kanyang babaeng kasamahan. Ngunit nagpabiro itong humingi muna ng libreng pagkain bago magsalita at agad siyang isinama sa sikat na art exhibition. May magandang tiket pala ang kanyang kasamahan dahil minsan na nitong tinulungan ang direktor sa paglutas ng isang kaso ng pagnanakaw ng painting dahilan upang maging malapit silang magkaibigan. Dahil dito, hindi inaasahang nagkita sa exhibition ang dalawang Perez. Habang nasa buffet area, palihim na nagkatinginan sina Sandro at Yori. Sa buong event, paulit-ulit na tumitingin si Sandro kay Yori, habang si Daniel naman ay halatang hindi natutuwa at matalim siyang tinititigan pabalik. Naiinis na napabulong si Sandro at nagreklamo kung bakit panay ang titig sa kanya ng lalaking iyon. Sa kasagsagan ng pinakamahalagang bahagi ng event, bahagya pa lamang nabubuksan ang telang tumatakip sa 300 years old na love letter nang biglang nagkaroon ng malaking bitak ang protective glass at tuluyang nabasag. Nataranta ang mga bisita at kanya-kanyang takbo palayo. Sa gitna ng kaguluhan, si Sandro ay si Yori lamang ang hinahanap. Nagdahilan siya sa kasama niyang babae na pupunta muna sa banyo, saka mabilis na bumalik sa loob. Samantala, sinabi ni Daniel kay Yori na pansamantala muna siyang mawawala dahil kailangan niyang makipag-usap sa direktor. Habang abala si Yori sa pagtingin sa painting ng magkasintahan mula pa noong panahon ng Joseon, sinamantala ni Sandro ang pagkakataon upang lumapit sa kanya. Matapos ang maikling pagbati, napansin niyang parang balak nang umalis ni Yori kaya mabilis niya itong pinigilan. Inamin ni Sandro na hindi talaga siya maayos nitong mga nakaraang araw dahil bigla siyang nagkaroon ng kakayahang makakita ng mga espiritu at tuluyan nitong ginulo ang kanyang buhay. Siyempre, hindi agad naniwala si Yori. Upang patunayan ang sinabi niya, itinuro ni Sandro ang bakanting espasyo at nagkunwaring may nakikita siyang babaeng multong nakasuot ng hanbok at may hairpin sa ulo. Ngunit agad siyang pinuna ni Yori at sinabing napakahina niyang magsinungaling. Sinabi pa niyang ang espiritong nakatayo sa tabi niya ay lalaki at hindi babae. Nang marinig iyon, namutla sa takot si Sandro at mabilis na lumapit ng husto kay Yori. Pagkatapos, ibinaling niya ang usapan sa nabasag na protective glass at iminungkahi na bumuo silang dalawa ng isang team upang lutasin ang mga kasong may kinalaman sa mundo ng mga buhay at mga patay. Habang nagsisimula pa lamang silang magplano, bumalik si Daniel at matalim na tiningnan si Sandro. Dahil alam niyang hindi magandang manatili pa roon, tahimik na umalis si Sandro. Ngunit bago tuluyang lumayo, pinaalalahanan niya si Yori na pag-isipang mabuti ang kanyang proposal. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Sandro, patuloy niyang iniisip at kinainisan ang naging kilos ni Daniel. Hindi rin mapakali si Yori. Naalala niya ang lalaking espiritu mula sa panahon ng Joseon at agad siyang nagkaroon ng ideya. Tinawagan niya si Daniel upang humingi ng tulong. Dahil sa kanyang pakiusap, agad pumayag ang direktor na bigyan si Yori ng access sa VIP exhibition room. Kinabukasan, nagtungo si Yori sa exhibition room. Doon, nalaman niya mula sa direktor na ang may akda ng lumang liham ay isang lalaking nagngangalang Doon. Nagkataong naroon mismo ang espiritu ni Doon. Pagkatapos, nagsimulang magkwento ang direktor tungkol sa isang malungkot na pag-ibigan noong panahon ng Joseon sa pagitan ni Prince Gangpyeong at ng kortesan na si Hwa Jeong. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang tunay na naging katapusan ng kanilang kwento. Matapos iyon, ipinakita ng direktor kay Yori ang isang bihirang puno ng pulang kamelya na kasalukuyang namumulaklak. Samantala, kasama naman ni Sandro ang kanyang babaeng kasamahan nang malaman niyang may isang dating prosecutor na palaging gumagastos ng malaking halaga upang bumili ng mga painting nang hindi nagpapakilala sa ibang bansa. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Selena. Dahil sa kanyang karanasan bilang prosecutor, agad nakaamoy si Sandro ng posibleng money laundering. Ngunit pansamantala niyang nakalimutan ang lahat tungkol sa kaso nang biglang lumabas sa telebisyon ang balitang nagde-date sina Yori at Daniel. Labis na nagselos si Sandro. Dinala niya ang sama ng loob hanggang sa opisina at naging sobrang istrikto sa kanyang mga empleyado, dahilan upang magtaka ang lahat sa kanyang kakaibang ugali. Samantala, nang makita ni Yori na nasa front page siya ng balita, galit siyang nagtungo kay Chairwoman Park upang magreklamo. Kalmadong inamin ni Chairwoman Park na sinadya niyang gawin yon upang tumaas ang presyo ng stocks ng hotel at mabigyan din ng kaunting pag-asa si Daniel. Hindi pa natatapos ang problema ni Yori dahil pagbalik niya sa opisina, biglang pumasok si Selena at gumawa ng eksena.
Mapanuyang sinabi ni Selena na balak daw pakasalan ni Yori si Daniel, ngunit ang totoo ay itinuturing lamang niya itong kapalit ng isang taong mula sa kanyang nakaraan. Dahil tinamaan sa sensitibong bahagi ng kanyang buhay, binalaan ni Yori si Selena na huwag lumampas sa hangganan at agad niya itong pinaalis. Pagkatapos ng trabaho, naglakad-lakad si Yori at napadaan sa isang restaurant na may espesyal na alaala para sa kanya. Doon, hindi niya sinasadyang nakita si Sandro na masayang kasama ang kanyang babaeng kasamahan habang hinihila siya nito papasok. Dahil sa selos, tahimik na umalis si Yori. Ngunit ang totoo, ilang sandali lamang pagkatapos noon ay agad na inalis ni Sandro ang kamay ng babae at nagdahilang abala siya bago umalis. Pag-uwi ni Yori nadala pa rin ang sama ng loob, tinipon niya ang mga espiritu at malinaw na ipinahayag na magbubukas siya ng parang opisina kung saan tutulungan niyang malutas ng libre ang mga hinaing ng mga patay. Ang una niyang naging kliyente ay isang batang babaeng espiritu. 3 araw bago iyon, namamasyal ang dalaga kasama ang kanyang boyfriend upang tumingin ng mga bulaklak. Ngunit bigla siyang pinagtaksilan ng lalaki na kumuha ng kutsilyo at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Tinanggap ni Yori ang kaso. Agad niyang ipinadala kay Sandro ang lokasyon bago siya mag-isang nagtungo sa isang liblib na bundok upang maghanap ng ebidensya. Tama ang kanyang hinala dahil naroon ang salarin. Abala itong ginagamit ang fingerprint ng namatay upang ipindot sa isang dokumentong testamento upang maagaw ang kanyang ari-arian. Nang makita ng lalaki na may nakikialam, galit niyang pinaalis si Yori. Ngunit hindi natakot si Yori at agad siyang hinarap. Hindi rin basta-basta ang lalaki. Mabilis siyang naglabas ng kutsilyo at tinangkang patayin si Yori. Sa pinakadelikadong sandali, biglang dumating si Sandro habang sumisigaw at sinubukang sipain ang lalaki. Ngunit pumalpak ang kanyang dramatic entrance at bumagsak siya nang nakadapa sa lupa. Kahit napahiya, mabilis siyang bumangon at matapang na tumayo sa harapan ni Yori habang sinasabing poprotektahan niya ito. Ngunit hindi naman talaga kailangan ni Yori ng proteksyon. Mabilis siyang sumipa ng eksakto at agad na pinabagsak ang salarin. Maya-maya, dumating ang mga pulis at inaresto ang lalaki. Nang makita ni Yori ang espiritu ng dalaga na mapayapang nakangiti at kumakaway bago tuluyang maglaho, napanatag siya at naghanda ng umuwi. Nang makita siyang papaalis, mabilis na sumunod si Sandro at walang tigil siyang pinagalitan dahil sa katapangan nitong mag-isang pumunta sa isang liblib na bundok. Sumagot si Yori na nag-text naman siya at ipinaalam kung nasaan siya. Matapos siyang pagalitan tungkol sa panganib ng kutsilyo, nagsimulang magselos si Sandro at palihim na nagtanong tungkol sa chismis na magiging engaged siya kay Daniel. Nang itanggi iyon ni Yori, halos matuwa na sana si Sandro. Ngunit agad siyang ginantihan ni Yori sa pamamagitan ng pagbanggit sa nakita niyang paghawak ng kanyang magandang babaeng kasamahan sa kamay nito. Nataranta si Sandro at mabilis na ipinaliwanag na sila ng babaeng iyon ay parang Earth at Moon, kahit lumipas pa ang libu-libong taon, hindi sila kailanman magbabanggaan. Mapanuyang binati ni Yori ang dalawang bagay sa kalawakan na bagay umano sa isa't isa, habang hindi pinapansin ang pagsusumamo ni Sandro. Ngunit ilang sandali lamang matapos magmaneho palayo, bigla niyang pinreno ang sasakyan at mabilis na bumalik sa kinatatayuan ni Sandro na nakasimangot pa rin. Ipinaalala niya ang kanilang pinag-usapang pakikipagtulungan kaninang umaga. Pagkatapos, hinamon niya si Sandro kung interesado ba itong lutasin kasama niya ang isang misteryosong kaso mula pa 300 taon na ang nakalipas. Hindi na nagdalawang isip si Sandro at agad siyang pumayag. Matapos opisyal na maging magkasosyo sa paglutas ng mga kaso, gumawa sina Yori at Sandro ng kasunduan na magiging bukas at malinaw sila sa pagbabahagi ng impormasyon. Maingat ding nagdagdag si Yori ng isang kondisyon, kailangan nilang panatilihin ang tamang distansya bilang lalaki at babae. Seryoso namang sinunod ng dalawa ang hangganang iyon. Pagkatapos, ikinuwento ni Yori ang malungkot at misteryosong love story mula 300 taon na ang nakalipas ayon mismo sa espiritu ni Duwon. Noong panahong iyon, nanood si Prince Gampiong ng isang pagtatanghal. Ngunit labis siyang nagselos nang makita niyang ang babaeng lihim niyang minamahal ay nagpapalitan ng tingin kay Duwon. Dahil sa selos, inutusan ng prinsipe ang kanyang mga tauhan na paghiwalayin ang dalawa sa anumang paraan. Habang sumasayaw si Hwagyeong, bigla siyang dinukot ng mga lalaking nakasuot ng itim. Napilitang kumilos si Duwon upang iligtas ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, hindi niya kinaya ang dami ng mga kalaban. Pinagtulungan siyang bugbugin ng mga tauhan bago siya dalhin sa tirahan ng prinsipe at malupit na pahirapan. Nang makita ni Hwagyeong na halos mamatay na ang kanyang minamahal, napilitan siyang tanggapin ang hinihingi ng prinsipe. Pumayag siyang maging konkibin nito kapalit ng buhay ni Duwon. Ngunit isang gabi, nagtangka silang tumakas at nabigo. Nahuli sila mismo ng prinsipe. Sa sobrang galit dahil sa pakiramdam niyang ipinagkanulo siya, malupit niyang binunot ang kanyang espada at pinatay si Hwagyeong sa harapan ni Duwon. Walang tigil na sumigaw at umiyak si Duwon habang sinisisi ang sarili sa nangyari. Upang maitago ang krimen, nagpadala pa ang prinsipe ng isang walang lamang palangkin palayo sa lugar. Dahil dito, inakala ng mga taga-nayon na lumipat lamang sa ibang lugar si Hwagyeong. Matapos marinig ang malungkot na kwento, nanatiling kalmado at praktikal si Sandro bilang isang prosecutor. Sinabi niyang isang panig lamang ang kwento dahil mula iyon kay Duwon. Posible ring may mga detalyeng dinagdagan o binago ng espiritu. Sumang-ayon si Yori at ipinasa kay Sandro ang responsibilidad na alamin ang katotohanan. Idinagdag din niyang kahit itinakwil si Duwon ng kanyang pamilya noon, kinilala ng ayon ng mga inapo nito ang kanyang lugar sa kanilang angkan. Sinundan ni Sandro ang clue at nagmaneho patungo sa bahay ng mga inapo ni Duwon. Habang nasa daan, muntik na naman siyang atakihin sa puso sa takot nang bigla siyang gulatin ng isang multo.
Pagdating niya, ipinaliwanag niya sa may-ari ng bahay na nais niyang suriin ang mga lumang kagamitan at relics ng pamilya. Matapos siyang pahintulutan, maingat siyang naghanap at natagpuan ang kalahati ng isang lumang liham. Nang pagsamahin nila yon sa kalahating pirasong hawak ni Yori, natuklasan nilang love letter pala yon na isinulat ni Hwajeong para kay Do-won at hindi para sa prinsipe. Naantig si Yori sa kanilang malungkot na pag-ibig. Determinado siyang hanapin ang mga labi ni Hwajeong upang tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan ang magkasintahan at makapiling ang isa't isa. Samantala, nagsimula ng kumilos ang kabilang panig. Hindi mapakali ang tiyahin ni Selena habang nakikipag-usap sa direktor dahil nagsisimula ng imbestigahan ng prosecution ang kanilang money laundering operation at nawalan pa sila ng makapangyarihang tagapagtanggol. Kalmado naman ang direktor at pinayuhan siyang huwag magpanik. Nagkataong tumawag si Yori upang humingi ng appointment dahil nais niyang magtanong tungkol sa painting at sa lumang liham. Nang marinig iyon ng tiyahin ni Selena, agad siyang naghinala. Natatakot siyang baka unti-unti nang natutuklasan ni Yori ang kanilang lihim na operasyon. Ngunit tinawanan lamang iyon ng direktor at sinabing hindi sapat ang kakayahan ni Yori upang matuklasan ang kanilang ginagawa. Nang malaman ni Sandro na pupunta si Yori upang makipagkita sa direktor, ginamit niya ang dahilan na kailangan niya itong protektahan upang makasama. Sinamantala rin niya ang pagkakataong yayain si Yori na kumain muna upang magkaroon sila ng lakas. Habang nag-uusap sila, kaswal na tinanong ni Sandro kung sino ang namamahala sa art division ng hotel. Sumagot si Yori na si Selena ang nangangasiwa rito. Agad namang nagkunwari si Sandro na nagkataon lamang na lumitaw ang pangalan ng hotel sa diagram na ginagamit niya sa pagsubaybay sa paggalaw ng mga painting. Gayunpaman, may kutob si Yori na may hindi magandang nangyayari. Agad niyang tinawagan ng manager at inutusang palihim na suriin ang buong kasaysayan ng mga transaksyon sa sining ng hotel sa loob ng nakaraang 10 taon. Samantala, sinamantala rin ni Sandro ang pagkakataong makipagkita sa kanyang babaeng kasamahan upang mangalap ng impormasyon. Mula rito, nalaman niyang ang kaso ay orihinal na hawak ni Jae-hyun mula sa Team 3, ngunit pinilit itong umatras matapos takpan ng Chief Prosecutor ang investigasyon. Dahil dito, napunta sa kanyang kasamahan ang mga dokumento ng kaso. Napagtanto nilang pareho ang kanilang layunin, alamin kung saan napunta ang napakalaking halagang biglang nawala. Pagsapit ng itinakdang oras, nagtungo si Yori sa art gallery at tinanong ang direktor tungkol sa posibleng lokasyon ng sinaunang libingan. Ngunit nagkunwari itong walang alam at kumpiyansang sinabi na pagkatapos ng exhibition, lahat ng historical documents at ang lumang love letter ay idodonate sa Alpha Mentor Museum. Nagkataong dumating din si Daniel bilang bisita ng direktor. Samantala, nagmamadaling pumunta si Sandro sa lugar nang makasalubong niya ang kanyang babaeng kasamahan. Sakto namang lumabas sina Daniel at Yori. Maingat na inilabas ni Daniel ang peres ng guwantes na binili niya mula sa Jeju Island at ibinigay iyon kay Yori. Labis na naantig si Yori dahil iyon ang unang pagkakataong nakatanggap siya ng ganoong regalo. Ngunit agad na nawala ang kanyang saya nang makita niyang mahigpit na nakakapit ang babaeng kasamahan ni Sandro sa braso nito. Nang makita siya ni Sandro, nataranta ito at mabilis na inalis ang braso mula sa pagkakahawak ng babae. Ngumiti naman si Daniel at magalang na binati ang babaeng kasamahan ni Sandro. Nagbasyan din sila ni Yori bago iminungkahi ni Daniel na sabay-sabay silang apat na kumain. Gusto sanang tumanggi ni Sandro, ngunit dahil sa matalim na tingin ni Yori, napilitan siyang pumayag. Ang simpleng hapunan ng apat ay mabilis na naging tahimik na labanan ng selos. Masayang ipinakita ng babaeng kasamahan ni Sandro ang litrato nilang dalawa na kuha sa restaurant na yon na parabang ipinapakita niyang may espesyal silang alaala roon. Pinuri pa ni Daniel ang dalawa at sinabing bagay silang magkasama. Dahil dito, agad na itinanggi ni Sandro na may namamagitan sa kanila. Hindi naman nagpatalo ang kanyang kasamahan. Binati niya sina Yori at Daniel tungkol sa lumabas na balitang nagde-date ang dalawa. Ngunit mabilis ding nilinaw ni Daniel na maling balita lamang iyon. Sumunod namang kumilos si Yori. Nakangiti niyang sinabi na mahilig siyang kumain ng pasta at instant noodles, saka mapanuyang tinanong si Sandro tungkol sa alaala nilang pagkain ng instant noodles sa tabi ng ilog. Agad namang sumingit ang babaeng kasamahan at sinabi na minsan na rin silang masayang kumain doon ni Sandro. Hindi nagtagal, dumating ang pagkain. Nang sabay na aabot sina Yori at ang babaeng kasamahan ni Sandro sa pagkain, muntik nang magdikit ang kanilang mga kamay. Dahil natatakot si Sandro na baka maipasa ni Yori sa kanyang kasamahan ang kakayahang makakita ng mga multo kapag nagdikit ang kanilang mga kamay, agad siyang sumugod at mahigpit na hinawakan ang pulsuhan ng babae upang pigilan ito. Ngunit maling-mali ang pagkaunawa ng lahat sa kanyang ginawa. Namula ang kanyang kasamahan dahil inakala niyang nag-aalala si Sandro sa kanya. Pinuri naman ni Daniel si Sandro dahil sa pagiging maalaga. Samantala, halos sumabog sa selos si Yori. Matapos ang magulong hapunan, nagkanya-kanya na silang apat. Nagdahilan si Sandro na may kailangan pa siyang gawin upang mapauwi muna ang kanyang babaeng kasamahan. Mariin din namang tumanggi si Yori sa alok ni Daniel na ihatid siya. Habang mag-isang naglalakad si Yori, mabilis siyang hinabol ni Sandro at tinanong kung may nalaman ba siya tungkol sa sinaunang libingan. Ngunit masama ang loob ni Yori at agad niyang ibinalik ang usapan sa pagiging sweet nito sa kanyang magandang kasamahan. Hindi malaman ni Sandro kung matatawa o maiiyak habang nagpapaliwanag. Sinabi niyang ginawa lamang niya yon dahil natatakot siyang baka mahawakan ng kanyang kasamahan ang kamay ni Yori at mahawa rin sa kakayahang makakita ng mga multo. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang may motorsiklong mabilis na sumugod patungo sa kanila. Dahil sa reflex, agad na hinila ni Sandro si Yori papunta sa kanyang mga bisig upang makaiwas. Dahil nawalan sila ng balanse, pareho silang natumba at hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga labi.
Pareho silang natigilan sa gulat. Nahihiyang inalo ni Yori ang sarili at naisip na mabuti na lamang at hindi nagdikit ang kanilang mga kamay. Ngunit namutla naman si Sandro sa takot dahil hindi niya alam kung maaari bang muling ma-activate ang kanyang kakayahang makakita ng mga espiritu dahil lamang sa halik tulad ng nangyari sa aksidente sa bangka noon. Hindi rin sigurado si Yori. Sinabi niyang kahit hindi nagdikit ang kanilang mga kamay, kailangan pa rin nilang maghintay ng isang buong araw upang malaman ang resulta. Inutusan niya si Sandro na tawagan siya kapag may kakaibang mangyari, saka mabilis na tumalikod at tumakbo palayo. Pag-uwi, hindi pa rin mapakali si Yori dahil nag-aalala siyang baka muling nabuksan ang kakayahan ni Sandro na makakita ng mga espiritu. Dahil dito, paulit-ulit niya itong tinawagan upang kumustahin. Paulit-ulit namang sinabi ni Sandro na wala pa siyang nakikitang multo. Nang marinig iyon, biglang ibinaba ni Yori ang tawag na parang nagtatampo. Maya-maya, hindi sinasadyang naupuan ni Sandro ang remote control ng telebisyon kaya bigla itong bumukas. Sa sobrang nerbiyos niya, agad niyang inakalang may multong nagpakita. Kahit paulit-ulit siyang pinayuhan ni Yori na umatras na sa mapanganib na kasong iyon, nanatiling determinado si Sandro. Desidido siyang ipagpatuloy ang investigasyon hanggang sa matuklasan nila ang buong katotohanan sa likod ng 300 years old na kawalang katarungan. Pagkatapos ng tawag, muling naalala ni Yori ang nangyari sa kanilang dalawa at nagsimulang maramdaman na baka nahuhulog na rin ang loob niya kay Sandro. Kinabukasan, nagtungo sila sa library upang basahin ang mga tala ng prinsipe. Doon, hindi nila inaasahang nakakita sila ng isang mapa at nalaman na inilibing ng prinsipe ang minamahal ni Do-won sa ilalim ng isang puno. Labis silang nagulat nang matuklasang ang mismong punong iyon ay nasa museum. Nahirapan si Sandro dahil mukhang imposible ang kanilang gagawin, ngunit sinabi ni Yori na kayang lutasin ng pera ang maraming bagay. Agad siyang nakipagkita sa direktor ng museum at inalok itong bilhin ang puno. Noong una, tumanggi ang direktor dahil mahal na mahal umano ng kanyang ama ang punong iyon. Ngunit nang marinig niya ang halagang iniaalok ni Yori, agad siyang pumayag at sinabing maaari nang kunin ni Yori hindi lamang ang puno kundi maging ang buong museum kung gugustuhin ito. Labis na natuwa si Yori dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Balak sana niyang makipagkita agad kay Sandro upang ibalita iyon, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag na isinugod sa ospital si Chairwoman Park. Mabilis siyang nagtungo roon upang tingnan ang kalagayan nito. Pagdating niya, nakita niyang hawak ni Daniel ang kamay ni Chairwoman Park upang aliwin at suportahan ito. Nalungkot si Yori dahil gusto rin niyang yakapin at hawakan ang kamay ng kanyang lola. Ngunit natatakot siyang maipasa rito ang sumpa. Hindi niya napigilan ang sarili at tuluyang napaiyak. Nang magkamalay si Chairwoman Park, tiniyak nitong maayos na ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, hiniling nitong magpakasal na si Yori sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring ang pinsan niyang si Selena ang magmana at mamuno sa kumpanya sa halip na siya. Dahil ayaw niyang bigin ang kanyang lola, napilitan si Yori na pumayag. Kinabukasan, nakipagkita siyang muli kay Sandro upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Nagsimula silang maghukay sa ilalim ng puno, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitan silang tumigil. Maya-maya, tumawag si Chairwoman Park at sinabi na i-anunsyo nito ang engagement nila ni Daniel sa araw ding iyon. Hindi malaman ni Yori kung ano ang gagawin. Napansin ni Sandro na wala siya sa sarili kaya tinanong kung ano ang problema. Nang malaman niyang pinipilit siyang ipakasal ng kanyang lola, naawa siya at nagpa siyang tulungan siya. Habang papunta sila sa bahay, bumuo sila ng isang plano. Pagdating nila, nagpanggap silang magkasintahan sa harap ng lahat. Labis na nagulat si Chairwoman Park sa kanyang narinig at tinanong kung gaano nakatagal silang magkasintahan. Parehong kinabahan sina Sandro at Yori at magkaibang sagot ang ibinigay nila. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Selena. Sunod-sunod niyang tinanong si Sandro tungkol kay Yori, kung ano ang gusto nito, ano ang ayaw nito, kailan niya ito huling nakita, at kung anong oras ito natutulog. Siyempre, marami sa mga sagot ni Sandro ang mali. Lalong kinabahan si Yori dahil baka mabunyag ang kanilang pagpapanggap. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga manggagawa. Sinabi nilang may natagpuan silang kabaong sa ilalim ng puno. Sinamantala ni Yori ang pagkakataon at agad niyang isinama si Sandro upang pumunta roon. Pagdating nila, binuksan ang kabaong at natagpuan nila ang bangkay ng minamahal ni Do-won. Nalaman din nilang nilagyan iyon ng prinsipe ng isang mahiwagang sumpa upang ikulong ang espiritu nito. Nagpasya sina Sandro at Yori na alisin ang sumpa at palayain ang espiritu. Dahil dito, sa wakas ay muling nagkita ang babae at si Do-won. Nagpasalamat ang dalawang espiritu kay Yori dahil sa pagtulong sa kanila bago sila tuluyang naglaho ng payapa. Labis na natuwa si Yori dahil matagumpay nilang natapos ang misyon. Naglakad sila ni Sandro upang magdiwang. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nito at masaya siya dahil sa wakas ay hindi na niya gaanong nararamdaman ang pag-iisa. Pagkatapos, umalis si Sandro at nakipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Nagsinungaling siya sa mga ito at sinabing may girlfriend na siya. Uminom siya ng marami upang mas paniwalaan siya ng mga kaibigan, ngunit dahil dito ay nalasing siya at nagsimulang magsalita ng wala sa sarili. Walang ibang nagawa ang kanyang kaibigan kundi tawagan si Yori dahil sa pagkakaalam nila, girlfriend siya ni Sandro at siya ang dapat sumundo rito. Nagpasya si Yori na pumunta. Pinasakay niya si Sandro sa sasakyan at buong biyahe ay inalagaan niya ito upang lalo pang maniwala ang kanyang kaibigan na tunay silang magkasintahan. Pagdating nila sa bahay ni Sandro, natuklasan nilang nakasara ang gate. Napilitan si Yori na umakyat sa pader upang buksan iyon mula sa loob. Ngunit nakita siya ng ina ni Sandro at inakalang magnanakaw siya. Labis na nahiya si Yori at mabilis na humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang girlfriend siya ni Sandro.
Siyempre, labis na natuwa ang kanyang ina dahil matagal na nitong hinihikayat si Sandro na magkaroon ng kasintahan. Para sa kanya, sulit ang matagal na paghihintay dahil mukhang napakaganda ng babaeng napili nito. Sinamantala ng kanyang ina ang pagkakataon upang kausapin si Yori. Sunod-sunod ang mga tanong nito, paano sila nagkakilala, gaano na sila katagal, at kailan sila nagpaplanong magpakasal. Labis na kinabahan si Yori sa mga tanong. Halos aminin na sana niyang nagpapanggap lamang sila, ngunit sakto namang nagising si Sandro at nailigtas siya sa alanganing sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang ina na gabi na at kailangan nang umuwi ni Yori. Pagkatapos, inihatid niya ito. Habang magkasama sila, sinabi ni Sandro na kailangan nilang magkaroon ng ebidensyang magpapatunay na totoong magkasintahan sila upang mas paniwalaan sila ng lahat. Napaniwala niya si Yori at pumayag ito. Kinabukasan, lumabas silang dalawa para sa isang peking date. Dinala ni Sandro si Yori sa isang arcade at nagpa siyang manalo ng regalong gusto nito. Ngunit napakahina niya sa mga laro at paulit-ulit siyang natalo. Napatawa si Yori at sinabing manood na lamang siya at matuto. Madali niyang napanalunan ang mga laro at siya pa ang nakakuha ng teddy bear na ibinigay niya kay Sandro bilang regalo. Labis na humanga si Sandro sa kanyang kakayahan. Pagkatapos, nagsuot sila ng magkatulad na damit at pumasok sa photo studio upang magpakuha ng mga litrato. Bagaman nagpapanggap lamang silang nagde-date, sa katotohanan ay masaya silang magkasama at tunay na nag-enjoy sa kanilang oras. Sa huling bahagi ng araw, nagtungo sila sa isang indoor climbing wall. Madaling nakaakyat si Yori hanggang sa tuktok. Sinubukan siyang gayahin ni Sandro, ngunit sa unang pagtatangka pa lamang ay nadulas na siya at bumagsak sa sahig. Habang nakatingin kay Yori, halatang puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Lumapit siya rito na parang may balak maging mas sweet pa, ngunit naramdaman ni Yori na sobra na ang kanilang pagpapanggap kaya iniwan niya ito at nagtungo sa kumpanya. Pagdating niya roon, napansin niyang kakaiba ang hitsura ng mga bulaklak. Tinawagan niya ang manager ng flower shop upang magtanong. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing may sakit lamang siya. Ngunit labis na nagulat si Yori dahil nakatayo mismo sa kanyang harapan ang espiritu ng tunay na manager. Doon niya napagtantong impostor ang taong kausap niya sa telepono. Nagkunwari siyang naniniwala rito at mahinahong tinapos ang tawag. Pagkatapos, ikinuwento ng espiritu sa kanya ang nangyari. Nalaman ni Yori na may kaibigan itong gustong manghiram ng pera mula sa kanya. Nang tumanggi ang manager na pautangin ng pera ang kanyang kaibigan, labis itong nagalit. Gusto sana nitong gamitin ang pera para magsugal, ngunit dahil hindi siya pinagbigyan, bigla niyang hinampas ang manager mula sa likuran at pinatay ito. Pagkatapos, nagpa siya ang lalaki na magpanggap bilang manager upang makuha at manakaw ang negosyo nito. Matapos ikwento ng espiritu ang lahat ng nangyari, humingi ito ng tulong kay Yori. Nangako naman si Yori na tutulungan niya itong makamit ang hustisya at maibalik ang nararapat dito. Agad siyang nagtungo sa lugar kung saan itinago ang bangkay. Ngunit hindi niya alam na nakita siya ni Selena. Nagpa siya itong sundan at lihim na kunan siya ng video upang mapatunayan sa lahat na talagang may sumpa si Yori. Patuloy siyang sinundan ni Selena at halos mahuli na siya nito, ngunit dumating si Sandro sa tamang oras. Agad niyang hinila si Yori at nagtago silang dalawa. Nagulat si Yori sa bigla niyang pagdating, ngunit nagpasalamat siya dahil nailigtas siya nito. Saglit silang nagkatitigan. Maya-maya, dumating ang mga pulis at natagpuan ang bangkay. Labis na natuwa si Yori dahil matagumpay na naman niyang natulungan ang isang espiritu. Ngunit nakuna ni Selena ng video ang lahat ng nangyari. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Yori ang eksaktong kinaroroonan ng bangkay at lalo siyang nakumbinsing nakakakita talaga ito ng mga multo. Pagbalik nila sa bahay, ipinakita ni Selena kay Chairwoman Park ang video. Ngunit handa na si Yori sa anumang posibleng mangyari. Ipinaliwanag niyang pumunta lamang siya sa lugar upang tulungan ang kanyang boyfriend na si Sandro dahil nagtatrabaho ito bilang prosecutor at nag-imbestiga ng kaso. Naniwala si Chairwoman Park sa paliwanag niya. Sa halip, pinagalitan nito si Selena dahil sa palihim na pagsunod at pagmamanman kay Yori. Pagkatapos, muling iginiit ng kanyang lola na kailangan ng magtakda si Yori ng petsa para sa kanilang engagement. Kinabahan si Yori, ngunit wala siyang ibang magawa kundi sundin ang gusto nito. Agad siyang nakipagkita kay Sandro at ikinuwento na gusto ng kanyang lola na opisyal na silang mag-engage. Inakala niyang maiinis si Sandro sa balita. Ngunit sa halip, labis itong natuwa. Inamin ni Sandro na matagal na siyang may tunay na nararamdaman para kay Yori. Sinabi niyang gusto niyang maging totoong magkasintahan sila at hindi na lamang magpanggap. Labis na natuwa si Yori dahil mahal na rin niya ito. Umuwi siyang masayang-masaya at paulit-ulit na inalala ang mga sinabi ni Sandro. Pakiramdam niya ay puno ng puso at paru-paro ang kanyang mundo. Nang gabing iyon, tumawag si Sandro at sinabing may magandang sorpresa siyang inihanda para sa kanya. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Agad na inakala ni Yori na baka bibigyan na siya nito ng engagement ring. Kinabukasan, maaga siyang gumising at tumayo sa harap ng kanyang wardrobe upang maghanda. Pinili niya ang pinakamagandang damit na maisusuot. Pagdating niya sa restaurant kung saan sila magkikita, labis na namangha si Sandro sa kanyang ganda. Halos hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Tinrato niya si Yori na parang isang prinsesa at inihanda pa ang mga paborito nitong dessert. Kinabahan si Yori dahil inakala niyang baka nakatago ang engagement ring sa isa sa mga yon. Paulit-ulit siyang naghanap ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos kumain, niyaya siya ni Sandro na maglakad. Habang naglalakad sila, bigla itong yumuko. Akala ni Yori ay iyon na ang sandaling magpo-propose ito. Ngunit tinali lamang pala ni Sandro ang sintas ng kanyang sapatos. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Yori.
Maya-maya, naupo sila sa isang park at sinabi ni Sandro na maghintay siya sandali dahil may kukunin lamang ito sa sasakyan. Sa pagkakataong iyon, talagang balak na nitong ibigay ang singsing. Labis na natuwa si Yori at naghanda para sa pinakahihintay niyang romantic moment. Lumuhod si Sandro sa kanyang harapan, ngunit nang buksan niya ang kahon, natuklasan niyang walang laman iyon. Doon niya napagtantong na iwan pala niya ang singsing sa sasakyan. Labis na nainis si Yori. Sinabi niyang mukhang hindi talaga sila kinakampihan ng kapalaran at umalis siyang galit. Nadismaya si Sandro at nagtungo sa kanyang mga kasamahan upang humingi ng tulong. Paulit-ulit siyang nagsanay kung paano maisusuot kay Yori ang singsing nang hindi kinakailangang hawakan ang kamay nito. Samantala, binisita ni Yori ang kanyang lola at nagulat nang malaman niyang lumala ang kalagayan nito. Nalaman niyang may malubhang karamdaman ang matanda at maaaring hindi na ito magtagal. Hiniling ng kanyang lola na magpakasal siya sa lalong madaling panahon dahil nais nitong makita siyang ikinasal habang may oras pa. Labis na nalungkot si Yori sa sinabi nito at nagpa siyang tuparin ang kahilingan ng kanyang lola. Nang gabing iyon, habang natutulog, napanaginipan niya ang aksidenteng naging dahilan kung bakit nagsimula siyang makakita ng mga espiritu. Nagising siyang takot na takot. Hindi pa rin niya lubos na maalala ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Kinabukasan, maaga siyang naghanda para sa engagement party. Nagsuot siya ng magandang damit at sabik na hinintay si Sandro. Ngunit nahuli ito. Nagsimulang kabahan si Yori dahil naalala niya ang dati niyang nobyong muntik nang iwan siya sa araw ng kasal. Nagpasya siyang hanapin si Sandro upang tiyaking maayos ito. Ngunit bago siya makaalis, lumapit sa kanya si Daniel at hiniling na makausap siya. Sinabi ni Daniel na alam niyang may sumpa si Yori at nakakakita ito ng mga multo. Pagkatapos, inamin niyang matagal na niya itong minamahal. Sinabi niyang handa siyang pakasalan si Yori kasama ang lahat ng bagay tungkol dito. Tinangkapan niyang hawakan ang kamay niya. Nagulat si Yori, ngunit mahinahon siyang humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang kaibigan lamang ang tingin niya kay Daniel at wala nang higit pa roon. Iniwan niya ito at agad na nagtungo upang hanapin si Sandro. Natakot siyang baka tuluyan na siyang iniwan ito. Ngunit bigla ring dumating si Sandro at ipinaliwanag na na-stuck siya sa elevator kaya siya nahuli. Dinala niya si Yori sa balcony upang mapanatag ito. Sa wakas, inilabas niya ang singsing at nag-propose. Nang makita yun ni Yori, hindi niya napigilang maiyak dahil labis siyang nag-alala sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap at sinabi na pumapayag siya. Lumapit si Sandro at hinalikan siya. Sa wakas, naging opisyal na ang kanilang engagement. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Daniel habang labis na nasasaktan. Hindi pa rin niya matanggap na tuluyan nang napunta sa iba ang babaeng matagal niyang minamahal. Pagkatapos, nagtungo sina Sandro at Yori upang hiwain ang cake. Matagumpay ding naisuot ni Sandro ang singsing sa daliri ni Yori nang hindi hinahawakan ang kamay nito. Nagpakuha sila ng mga larawan ng masayang-masaya at humanga ang lahat sa kanilang relasyon. Matapos ang party, lumabas silang dalawa upang maglakad sa tabi ng dagat. Tinanong ni Yori kung natatakot pa rin ba siya sa mga multo. Ngunit sinabi ni Sandro na sa halip na matakot, gusto pa niyang pasalamatan ang mga ito dahil kung wala ang mga espiritu, baka hindi sila naging engaged. Napansin niyang nag-aalinlangan pa rin si Yori na hawakan ang kanyang kamay dahil sa sumpa. Kaya sa halip, niyakap na lamang niya ito mula sa kabilang panig. Samantala, mag-isang nagtungo si Daniel sa isang bar at uminom upang makalimutan si Yori. Nakita siya ni Selena at sinamantala ang pagkakataon upang subukang mapalapit sa kanya dahil gwapo at mayaman ito. Ngunit sinabi ni Daniel na mahal niya si Yori at hindi siya susuko hanggat hindi niya ito napapangasawa. Kinabukasan, paulit-ulit na tinawagan ni Sandro si Yori, ngunit abalang-abala ito sa trabaho kaya hindi nakasagot. Nagpasya siyang sorpresahin ito at nagtungo sa kumpanya. Nakipagpalit siya ng pwesto sa assistant ni Yori at tumayo sa likuran nito. Nang lumingon si Yori, labis siyang nagulat at natuwa nang makita si Sandro. Dinala niya ito sa kanyang opisina upang makapag-usap sila at humingi ng paumanhin dahil naging sobrang abala siya. Sinabi niyang kailangan niyang magpalipas ng gabi sa kumpanya dahil marami pa siyang kailangang tapusin. Nagpasya si Sandro na manatili kasama niya dahil namimiss niya ito. Magdamag siyang nanatili sa tabi ni Yori at tinulungan ito sa trabaho. Ngunit napansin niyang nahihilo na ito at halos makatulog sa sobrang pagod. Naawa siya at hinayaan itong sumandal sa kanyang balikat. Nang muling dumilat si Yori, hindi napigilan ni Sandro na humanga sa kanyang ganda. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Ngunit biglang pumasok ang assistant ni Yori at nasira ang romantic moment. Pareho silang nahiya at mabilis na lumayo sa isa't isa. Ipinaalam ng assistant na may mahalagang conference kinabukasan at kailangan ni Yori na bumiyahe upang dumalo. Wala siyang ibang magawa kundi pumayag. Kinabukasan, nagtungo siya sa airport sa tamang oras. Sinubukan niyang tawagan si Sandro upang magpaalam, ngunit nagulat siya nang makita itong naghihintay na roon. Nag-alok si Sandro na samahan siya sa biyahe upang maprotektahan siya. Labis na natuwa si Yori sa kanyang pag-aalala, ngunit tiniyak niyang magiging maayos siya. Nagpaalam siya at sumakay sa eroplano. Nang gabing yon, dumalo siya sa conference. Doon, nagulat siyang makita si Daniel. Sinamantala nito ang pagkakataon upang lapitan at kausapin siya. Ngunit biglang nahulog sa swimming pool ang isang tao mula sa event. Dahil sa nangyari, biglang bumalik sa isip ni Yori ang alaala ng aksidenteng naranasan niya noon. Naalala niyang minsan ay nagbiyahe siya kasama ang isang kaibigan at si Daniel dahil magkakaklase silang tatlo. Habang nasa biyahe, binigyan siya ng kanyang lalaking kaibigan ng isang kwintas bilang regalo at hiniling nitong isuot niya yon para maprotektahan siya.
Ngunit naaksidente ang barkong sinasakyan nila, dahilan para pareho silang mahulog sa dagat. Nakaligtas si Yori, ngunit namatay ang kanyang lalaking kaibigan. Pagbalik ng kanyang isip sa kasalukuyan, labis siyang nabigla dahil matagal na niyang nakalimutan ang bahaging iyon ng kanyang nakaraan. Tinanong niya si Daniel tungkol sa kwintas. Ngunit kinabahan ito at sinabing hindi niya alam kung nasaan iyon. Naramdaman ni Yori na may itinatago siya. Iniwan niya si Daniel at nagpa siyang maglakad-lakad upang maayos ang kanyang pakiramdam. Nagtungo siya sa isang malaking aquarium at sinubukang tawagan si Sandro. Hindi nito sinagot ang tawag. Ngunit bigla itong lumitaw sa likuran niya. Suot ni Sandro ang mga guwantes at agad niyang hinawakan ang kamay ni Yori. Sinabi niyang namimiss niya ito. Nang mapansing malalim ang iniisip ni Yori, nagpa siyang ilabas ito upang gumaan ang pakiramdam. Dinala niya ito sa isang restaurant at in-order ang mga paborito nitong pagkain. Patuloy niyang inalagaan si Yori at siya pa mismo ang nagsubo rito. Pagkatapos, nagtungo sila sa market upang bumili ng mga regalo. Nagbiruan sila, nagtawanan at masayang nagpalipas ng oras na magkasama. Sa pagtatapos ng araw, naglakad silang magkahawak kamay. Sa unang pagkakataon, nakalimutan ni Yori na may sumpa siya. Naramdaman niyang isa rin siyang ordinaryong babae na may karapatang magmahal, mahalin at mahawakan ang kamay ng taong mahal niya. Mahigpit niyang niyakap si Sandro at nagpasalamat dahil naging bahagi ito ng kanyang buhay. Labis namang natuwa si Sandro habang inihahatid siya pauwi. Pagdating nila sa kwarto, hinubad ni Sandro ang kanyang guwantes at sinubukang hawakan ng direkta ang kamay ni Yori. Sinabi niyang hindi siya natatakot sa sumpa at handa siyang makakita ng mga multo kasama niya. Ngunit tumanggi si Yori at sinabing ayaw niyang magdusa si Sandro dahil sa kanya. Naantig si Sandro sa kanyang kabaitan at sa pag-aalala nito para sa kanya. Nangako siyang mananatili sa tabi ni Yori anuman ang mangyari. Kinabukasan, mas maagang nagising si Sandro. Ayaw niyang istorbohin si Yori kaya tahimik siyang nagtungo sa kusina upang maghanda ng almusal. Masaya silang kumain ng magkasama bago magpa siyang bumalik sa Korea. Pagdating ni Yori sa kumpanya, nadatnan niyang nagsagawa ng meeting si Selena upang agawin sa kanya ang posisyon bilang direktor. Nagkaroon sila ng botohan at nagsimulang pumili ang mga empleyado. Labis ang kaba ng lahat habang hinihintay ang resulta. Sa kabutihang palad, si Yori ang nanalo. Samantala, pagdating ni Sandro sa bahay, nadatnan niyang naghihintay ang kanyang ina. Nalaman na nitong hindi tugma ang birth sign ni Yori sa kanya at hiniling na makipaghiwalay siya dahil maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay kung pakakasalan niya ito. Ngunit mariing tumanggi si Sandro. Sinabi niyang mahal niya si Yori at hinding-hindi niya ito iiwan dahil lamang sa mga pamahiin tungkol sa zodiac signs. Kinabukasan, balak niyang puntahan si Yori, ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong niya ang kanyang ina sa daan. Natatakot siyang makita silang dalawa na magkasama kaya mabilis siyang nagtago. Nagtaka si Yori sa kakaibang kilos nito at tinanong kung bakit siya nagtatago. Kinabahan si Sandro at ayaw niyang sabihin ang tunay na dahilan. Nagdahilan na lamang siyang may kailangan pang asikasuhin sa trabaho at agad na umalis. Naramdaman ni Yori na may itinatago siya. Nang bumalik siya sa kumpanya, nagulat siyang makita roon ang ina ni Sandro. Hiniling nitong makausap siya ng pribado. Ipinaliwanag ng matanda ang lahat at sinabi na ayon sa fortune teller, hindi sila bagay ni Sandro dahil hindi magkatugma ang kanilang kapalaran. Habang umiiyak, nakiusap itong lumayo si Yori kay Sandro dahil mahal na mahal siya nito at tiyak na hindi ito kusang makikipaghiwalay. Labis na nagulat si Yori. Naalala niya ang lahat ng aksidenteng nangyari kay Sandro habang nasa tabi niya ito. Dahil dito, nagsimula siyang maniwalang maaaring tama ang babala ng matanda at baka masaktan si Sandro kapag nanatili silang magkasama. Nagpasya siyang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan upang maprotektahan siya. Nang gabi niyon, nakipagkita siya kay Sandro. Labis itong natuwa dahil inakala niyang pag-uusapan na nila ang petsa ng kasal. Ngunit sa halip, sinabi ni Yori na gusto niyang makipaghiwalay. Nagulat si Sandro at tinanong kung bakit, ngunit ayaw sabihin ni Yori ang katotohanan. Sa halip, sinaktan niya ang damdamin nito sa pagsasabing nagmadali lamang siya sa desisyong makipag-engage. Humingi siya ng paumanhin at sinabing ayaw na niyang magkaroon ng mas marami pang problema. Pagkatapos, iniwan niya si Sandro habang umiiyak dahil mahal na mahal niya ito, ngunit mas natatakot siyang mapahamak ito dahil sa kanya. Umuwi si Sandro na labis ang sama ng loob. Doon, nadatnan niyang naghanda ng pagkain ang kanyang ina. Nalaman niyang ito pala ang humiling kay Yori na lumayo sa kanya. Napaluha si Sandro dahil pinaghiwalay sila nito dahil lamang sa isang bagay na para sa kanya ay walang kabuluhan tulad ng zodiac signs. Nakaramdam ng guilt ang kanyang ina, ngunit iginiit nitong ginawa lamang iyon para sa kanyang kaligtasan. Hindi na kinaya ni Sandro ang nangyayari kaya malungkot siyang pumasok sa kanyang kwarto. Magdamag niyang inisip si Yori at hindi makapaniwalang tuluyan na silang naghiwalay. Nakita siya ng kanyang ina at naawa rito. Sinubukan siyang aliwin sa pagsasabing makakahanap siya ng mas magandang babaeng mapapangasawa, ngunit nanatili lamang siyang tahimik at malungkot. Kinabukasan, nagtungo si Sandro sa trabaho. Napansin ng mga kasamahan niyang wala siya sa sarili, kaya niyaya nila siyang kumain sa labas upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Napilitan siyang pumayag. Nang gabing iyon, lumabas siya kasama ang mga ito at sinubukang tawagan si Yori upang makipag-ayos. Ngunit hindi nito sinagot ang tawag. Lalo siyang nalungkot at patuloy na uminom upang subukang makalimot. Pagbalik niya sa bahay, bumili siya ng tent na katulad ng ginagamit ni Yori upang doon matulog. Ngunit hindi niya yon kinaya dahil sumakit agad ang kanyang likod. Habang naroon, napaiyak siya nang maisip na ganito palang namuhay si Yori sa loob ng napakahabang panahon.
Palagi itong natutulog sa isang tent at tinitiis ang lahat ng mag-isa nang walang nakaunawa sa kanya. Samantala, gising din si Yori buong gabi habang iniisip si Sandro. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isip ang lahat ng magagandang alaala nila at ang maraming pagkakataong iniligtas siya nito. Labis siyang nalungkot dahil mahal pa rin niya si Sandro, ngunit kailangan niyang lumayo upang maprotektahan ito. Kinabukasan, dumalo si Yori sa isang malaking press conference. Pinalibutan siya ng mga reporter at patuloy siyang kinunan ng litrato kahit nahihirapan na siya. Nagsimulang manghina si Yori at halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Biglang tumayo si Sandro sa kanyang harapan at tinakpan siya gamit ang sarili niyang jacket upang maprotektahan mula sa mga kamera. Inihatid niya si Yori hanggang sa bahay. Labis na natuwa si Yori sa pag-aalaga nito at sa pagkakataong makita siyang muli. Ngunit hiniling ni Sandro na makinig muna siya. Naupo silang dalawa at iniabot niya ang kwintas na matagal nang hinahanap ni Yori. Nagulat ito at tinanong kung saan niya nakuha yon. Sinabi ni Sandro na prosecutor siya kaya marunong siyang maghanap ng mga bagay. Iminungkahi niyang dalhin nila ang kwintas sa isang sikat na fortune teller upang malaman ang tunay na kwento sa likod nito. Pumayag si Yori. Pagdating nila roon, hinawakan ng fortune teller ang kwintas upang malaman kung ano ang pinagmulan nito. Bigla nitong nakita ang mga alaala ni Yori. Nalaman nitong si Yori talaga ang nakatakdang mamatay noong aksidente, ngunit dahil sa mahiwagang kwintas, nagpalit ang kanilang kapalaran ng kanyang kaibigan. Sa halip na si Yori, ang kaibigan niya ang namatay. Mula noon, nagkaroon si Yori ng sumpa at nagsimulang makakita ng mga espiritu. Labis na nagulat si Yori sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng matinding guilt dahil naniniwala siyang namatay ang kanyang kaibigan para sa kanya. Sinubukan siyang aliwin ni Sandro. Ipinaliwanag niyang kusang nagsakripisyo ang kaibigan niya at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay upang hindi mawalan ng saysay ang sakripisyong iyon. Naunawaan ni Yori ang kanyang sinabi. Pagkatapos, hiniling niyang si Sandro na lamang ang magtago ng mahiwagang kwintas upang maprotektahan siya nito. Bumalik si Yori sa kumpanya upang ipagpatuloy ang trabaho. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaking nagsabing may alam siya tungkol sa namatay niyang kaibigan. Hiniling nitong makipagkita sa kanya. Nagulat si Yori at nagpa siyang puntahan ito. Ngunit nauna nang dumating si Daniel. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang kailangan nito kay Yori. Ipinakita ng lalaki kay Daniel ang isang video tungkol sa nangyari noong aksidente. Doon nabunyag na noong malapit nang mahulog sa dagat ang kapatid ni Daniel, hawak niya ang kamay nito at may pagkakataon siyang iligtas ito. Ngunit sa halip, sinadya niyang bitawan ang kamay ng kanyang kapatid at hinayaang mahulog ito sa tubig. Ginawa niya iyon upang siya na lamang ang maging nag-iisang tagapagmana. Tumawa ang lalaki at binantaan si Daniel. Humingi ito ng 10 milyon kapalit ng pananahimik. Kapag tumanggi si Daniel, ipapadala niya ang video kay Yori at ibubunyag ang lahat. Labis na nagalit si Daniel. Lumapit siya mula sa likuran at hinampas ng bakal ang lalaki. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, natakot siya at mabilis na tumakas. Hindi nagtagal, dumating si Yori. Natagpuan niya ang lalaki na nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Biglang pumasok ang mga pulis at inakala siyang salarin. Agad siyang inaresto at dinala upang imbestigahan. Kalaunan, nakalaya siya sa piyansa habang hinihintay ang paglilitis. Nang malaman ni Sandro ang nangyari, nagpasya siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen at maingat na naghanap ng ebidensya. Sa huli, nakakita siya ng isang singsing na nakahulog sa sahig. Napagtanto niyang pag-ari iyon ng tunay na salarin. Labis siyang natuwa at balak ng kunin iyon. Ngunit natakot si Daniel na mabunyag ang katotohanan. Inutusan niya ang kanyang assistant na banggain si Sandro gamit ang sasakyan. Nakita ni Sandro ang sasakyang mabilis na paparating at inakalang iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit biglang dumating si Yori sa tamang oras. Itinulak niya si Sandro palayo at siya ang pumuwesto sa harapan nito. Sa kasamaang palad, si Yori ang nabangga ng sasakyan. Bumagsak siyang walang malay sa lupa. Labis na nabigla si Sandro. Mabilis siyang lumapit habang umiiyak at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Yori. Tumawag siya ng ambulansya at agad itong dinala sa ospital. Ngunit pagdating nila roon, hindi na kinaya ni Sandro ang sobrang pagod at emosyon kaya nawalan din siya ng malay. Pagkamulat niya, ang unang tinanong niya ay kung nasaan si Yori. Agad siyang nagtungo upang tingnan ito. Ngunit sinabi ng doktor na malubha ang kalagayan nito at nasa koma siya. Naalala ni Sandro kung paano isinakripisyo ni Yori ang sarili upang iligtas siya. Labis siyang nakaramdam ng guilt. Nanatili siya sa tabi nito buong gabi, umaasang magigising ito. Samantala, habang walang malay si Yori, nanaginip siyang nasa isang napakalawak na lugar. Noong una, inakala niyang namatay na siya. Ngunit biglang lumitaw sa kanyang harapan ang lahat ng espiritong minsan niyang tinulungan. Nagpasalamat ang mga ito dahil tinupad niya ang kanilang mga huling kahilingan. Nagpasya silang suklian ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Isa-isa silang lumapit kay Yori at hinawakan siya upang maibigay ang kanilang enerhiya. Labis siyang naantig dahil napagtanto niyang hindi nasayang ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Nagpatuloy siyang maglakad hanggang sa makita niya ang espiritu ng kanyang namatay na kaibigan. Napaluha si Yori at humingi ng tawad dahil naniniwala pa rin siyang namatay ito dahil sa kanya. Ngunit sinabi ng espiritu ang katotohanan. Wala siyang kasalanan sa nangyari. Iyon ang nakatakda nitong kapalaran. Hiniling nitong patawarin ni Yori ang sarili at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Naantig siya sa mga sinabi nito at nangakong hinding-hindi niya ito makakalimutan. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagising mula sa koma.
Nakita niya si Sandro na hawak ang kanyang kamay. Labis itong nagulat at natuwa nang makitang gising na siya. Napansin ni Yori na hindi na niya nakikita ang mga espiritu. Doon niya napagtantong tuluyan nang nawala ang kanyang sumpa at normal na siyang muli. Labis ding natuwa si Sandro. Lalapit sana siya upang yakapin ito, ngunit biglang pumasok ang kanyang ina at naputol ang kanilang romantic moment. Nalaman na ng matanda na iniligtas ni Yori ang buhay ng kanyang anak. Humingi ito ng paumanhin dahil sinubukan niyang paghiwalayin silang dalawa. Sa wakas, pumayag na siya sa kanilang pagpapakasal at hiniling na magkabalikan sila. Labis na natuwa si Yori. Gayunpaman, nagpa siya siyang linisin muna ang kanyang pangalan at ipahuli ang tunay na salarin. Inihatid siya ni Sandro sa bahay upang makapagpahinga. Hiniling nitong matulog muna siya at kinabukasan na lamang nila ipagpatuloy ang investigasyon. Nagkunwari si Yori na susundin yon. Ngunit nang umalis si Sandro, palihim siyang nagtungo sa bahay ng lalaking pinatay upang maghanap ng ebidensya. Maingat niyang hinalughog ang lugar. Bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa malapit. Natatakot siyang baka ang tunay na salarin yon, kaya kumuha siya ng isang pamalo upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagulat siya nang makitang si Sandro pala yon. Niloko rin pala siya nito at palihim ding nagtungo roon. Nagtaka si Sandro nang makita siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Humingi ng paumanhin si Yori dahil nagsinungaling siya. Biglang may isang bagay na gumulong sa kanilang harapan. Nang buksan nila yon, natagpuan nila ang flash drive na naglalaman ng video. Kinabukasan, nagsagawa si Daniel ng meeting upang opisyal na maging tagapagmana ng kumpanya. Ngunit dumating si Yori sa tamang oras upang ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Pinatugtog niya ang video mula sa flash drive. Doon nakita ng lahat na sadyang hindi iniligtas ni Daniel ang kanyang kapatid at hinayaan itong mahulog sa dagat upang siya ang maging nag-iisang tagapagmana. Labis na nagulat ang kanyang ina. Tinanong nito kung bakit niya nagawa iyon. Tuluyang bumigay si Daniel at sinabi niyang buong buhay niya ay mas mahal nito ang kanyang kapatid dahil iyon ang tunay nitong anak, samantalang siya ay inampon lamang mula sa isang orphanage. Dahil dito, matagal siyang nagdusa at nakaramdam na hindi siya tunay na bahagi ng pamilya. Nang magkaroon siya ng pagkakataong maging tagapagmana, pinili niyang samantalahin iyon. Pagkatapos, mabilis siyang umalis upang tumakas. Ngunit paglabas niya, naghihintay na si Sandro. Inaresto siya nito dahil sa pagpatay sa kanyang kapatid at sa lalaking nag-blackmail sa kanya. Dinala siya sa bilangguan upang harapin ang kaparusahan sa lahat ng kanyang krimen. Labis na natuwa si Yori dahil sa wakas ay napatunayan na ang kanyang pagiging inosente at maaari na siyang mamuhay ng payapa. Lumipas ang 3 buwan. Makikita si Yori na masayang nakaupo sa isang park na parang isang ordinaryong babae. Biglang dumating si Sandro sakay ng bisikleta. Agad niya itong niyakap at sinabing namimiss niya siya. Niyaya niya si Yori na mamasyal at pinasakay sa likuran ng kanyang bisikleta. Masaya silang naglibot ng magkasama. Samantala, nasa bilangguan si Daniel nang dalawin siya ng kanyang ina. Inakala niyang galit pa rin ito sa kanya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na pinatawad na siya nito at hihintayin siyang makalaya upang makapagsimula silang muli. Labis na naantig si Daniel. Napaluha siya at nakaramdam ng matinding guilt at pagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos, bumalik si Yori sa kanyang kumpanya. Doon, nakita niya ang isang batang babaeng nakahandusay sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubiling tumulong. Lumapit siya at direktang hinawakan ang kamay ng bata upang tulungan itong makatayo. Wala na siyang sumpa at hindi na rin siya nakakakita ng mga multo. Namangha ang mga empleyado sa ginawa niya. Unti-unting nagbago ang kanilang pananaw kay Yori at napagtanto nilang isa pala siyang mabait at mapagpakumbabang tao. Sa pagtatapos ng araw, nakita niya si Sandro na naghihintay sa kanya. Sabay silang naglakad habang magkahawak kamay. Matapos ang lahat ng hirap at pagsubok, pareho nilang natupad ang kanilang mga pangarap at maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay ng magkasama. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.